si boss. Ano oras na? Ito. Panay Dota kasi. Boss! 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 Ano ba yan? Alin? Anong oras na? Anong oras na? Anong oras na? Tanghali na, boss! O ano naman? May content tayo ngayon. Ano ba content natin? May bibisita ngayon sa atin. Paglulutuan mo sila. Bisita. Sila ha, sila. Marami. Sino ba yan? Idol mo yun, pinapanood mo yun. Sabado ba ngayon? Oo, Ay, Sabado ngayon yun! Pupunta sila. Tara, kakagising ko lang pero may mic na ako. Ano, agahan mo, babe? Dalian mo! Parating na sila! Wala pang tao. Ha? Asa na sila? Nandyan sila lahat. Tiga mo sa office. Oo, di ba? Ang toko, Dota ng Dota. Oo, kita mo, mga lalaro. Oo. Basta ako ng comment section. O tara, labas tayo. So first time, pare, sa BOH natin na meron tayong bisita na medyo marami-rami sila. Di ba? At dahil medyo marami-rami sila, medyo marami din ang lulutuin ko. Di ba? Magsimula na tayo dito sa ating kutsinilyo. Uy, grabe. Oo. Anak Lokoy sa baby pig. This is a baby pig and this is? Ano? Ano? The chef. The chef. The chef. Yan. Pwede rin tayo maglagay ng konting hiwa dito. Para lang pasukin ng timpla yan. Kakakulab lang natin kay Marvin Agustin. Baka mamaya, hindi ko natutuwa sa ginagawa ko. Ito, KFC 11 Herbs and Spices. Ayan. Pero sa loob lang. Ito ba to? Hindi naman ito yung guest mo. Bakit nandiyan yan? Isa kasi sa mga una ko napanood ng video nila, may chinilyo. Oo, kaya ito yung naisip ko, di ba? Yan. Toyo, para lang mas maganda yung kulay niya mamaya. Tapos pasahihin nyo lang. Oh! Aluminum foil. Yan, sa tenga. Buntot. Up! Okay. Sasalang na natin to sa preheated 180 degrees Celsius na oven. Pag di kasya, kilawin na lang. Aray! Kasya pero alanganin. Oo nga lang ha. Pero okay na to siguro. Kasya nga. Simple lang muna yung timpla natin dyan. Oh! Isa nakatutok yan! So meron pa tayo isasalang na isa na medyo matagal, so isalang na natin yan. So meron dito, 2 yempo na tinanggalan namin ng balat. Kumuha kami ng spice rub dito, asin lang yan. Tsaka halo-halo spices dyan, paprika, garlic powder, onion powder. Kung anong matripan mo, kis-kis lang natin yan dyan. Sa kabila. Kasi ano to, isusmoke natin to, pre. Ayan, salang natin sa smoker natin. Tabi! Tatrabaho eh! Medyo light lang muna yung smoke niya. Tapos ito, nakaset up na yung smoker natin. Ilalagay na natin to dyan. So, sala lang natin to. Matagal-tagal to. Around mga 4 hours to. Tapos, ayun. Pwede na talaga kami mag-set up at makaligo na ako. Diba? Huwag na. For the vlog lang naman yung sinasabi mo maliligo. Di naman talaga. Kasi sa bagay, yung mga bisita nga natin, sabi nila, di naman daw sila masyado naliligo. Tapos 4 months daw bago palitan yung sipilyo nila. So, tingin ko okay lang. Yung kimpi na yung ano. Kimpi na yung sipilyo. Nagsisipilyo kayo? Ayun lang. Morning, sir. Ha? So, hindi pa rin ako naliligo? Di ba? Oo! Nakita mo yung lublob ko, pre. Sinisimulan ko na kasi yung mga luluto natin para sa guest natin. Na hindi ko alam bakit ba hindi ko sinasabi. Nakita na naman nila sa title at sa thumbnail. Ha? Hindi ko pa sure kung sino. Pero yun nga, excited ako na dumating sila dito. So, marami nga sila at marami din yung lulutuin natin. So, ang hirap kasi pagkaganto eh. Tinanong ko sila, ano ba gusto yung pagkain? Sabi, ako na daw bahala. Yun yung pinakamahirap na pagkain sa lahat. Yung ako na bahala. Kaya nga, pag sinasabihan kayo ng jowa nyo na tanong mo kung saan kakain, sabihin kahit saan. Ang hirap nun. Oo, di ba? Kaya medyo nahihirapan ako ng konti. Pero okay lang. Ang iniisip ko, luto na lang tayo ng Ninong Rai Filipino favorites. Parang gano'n. So may kutsinilyo na nga tayo nakasalang. Yung sinanang natin na smoked pork belly, hindi Pilipino yan. Masarap kasi yan eh. Ang Pilipino mahilig sa liempo, mahilig sa karne. Pero yung pagsusmoke, medyo ibang ano siya, ibang take siya sa pork belly na sana magustuhan nila. Tapos ito, may ginagawa tayo dito, kaldereta. Walang taong hindi mahilig sa kaldereta. Pagka mga ganito kasi, ang lulutuin ko, yung mga sure na magugustuhan nila, hindi ako mapapahiya, di ba, pagka ganito. Isa pang lulutuin natin ay ang bagay na mahirap ding hindi magustuhan. Yung mga inihaw na... Alaskan king crab! Ha? Ay, grabe! Wagyu Wow! from Nagasaki? Wow! Pwede na. Wow! Bago to. Ninong Rai!
Bago to. Lahat ng tao ay mahilig sa inihaw na isda. Unless na lang ikaw ay hindi kumakain ng isda. Pero palagay ko naman sa Nueva Ecija, kung saan galing yung mga kaibigan natin, may dagat ba sa Nueva Ecija? Oo. Sabi nga, taga Baguio mahilig sa isda eh. Di ba? So, madaling magustuhan yung ganyan. Basta challenging to para sa akin kasi hindi ko alam kung ano yung gusto nila. Kasi sinabi nila sa akin, kunyari, ay mahilig ako sa ganitong pagkain. Madali na yun, pre. Di ba kasi may ano na agad, may lamang na agad. Pag sinabi nila, sige, Ninoray, basta chicken. So, hindi kayo, luto ko chicken. Malamang sa malamang magugustuhan nila. And pag may bisita dito, ang gusto ko lang naman talaga, magustuhan nila yung pagkain. Di ba? Kasi kapag mas maganda yung mood nila going in, mas maganda yung kwentuhan natin sa dulo. Tama. So dito may niluluto akong kaldereta. Diyos ko, ipapakita ko ba sa inyo yan? Hindi na siguro masyado. Kasi itong kaldereta na to ay yung ating AI kaldereta na pinakita ko nung nakaraan. May video tayo. Yun lang siya, basic na kaldereta lang. Parang kalderetang matanda siguro. Yun siguro yung pwede natin. Parang ilang kay baba na to. Kaldereta ni ano? Ay, grabe yun. Hindi, pero yun nga, papakita ko na lang sa inyo yung konting snippets ng mga luto ko. Pero hindi na lahat kasi lahat to, malamang nakita nyo na ang aabangan nyo talaga dito ay yung kwentuhan namin. Yung kutsinilyo natin, malambot na. Mamaya ko na to palulutungin kapag malapit na sila. On the way na sila, medyo na traffic lang daw sila. Which is actually maganda. Yes. Diba? Kasi it gives us more time. Ngayon, yung kaldereta natin medyo okay na rin. Nilagyan ko rin, hindi ko pa pinakita, nilagyan ko to ng sibuyas, bawang, tomato paste, tubig. The works, alam nyo na yan. So, lagyan natin ng mga gulay, bell pepper, carrots. Tapos, patatas. Lagyan na rin natin dyan. Rino. Doon kasi sa AI recipe natin, daming rino eh, di ba? Sarap naman siya. Masarap. Uy, so 5 liver spread. Gawin mo yun sa Japan. Oo. Yun! So actually, okay na to. Timplahan na lang to. Tsaka palambutin na lang yung gulay natin. Pero syempre, bukod dito, meron pa tayong ibang lulutuin. Ha? Meron pa? Meron pa ating di Alaskan King Crab tsaka Wagyu. A5 Pacquiao para sa inyong lahat. Natawas kaya ban sa joke mo. Meron pa tayong dito, tatlong apa. Baka hindi ko kasi alam preference nila eh. Baka sila sipo. Alam pa. Galing mo dun Galing mo dun kahit medyo nakakainis. Anyway, simplihan lang natin to. Meron pa tayong dahon ng saging. Parang iaano natin to. Babaltan sa dahon ng saging, tapos saka natin iihawin. So para siyang mai-steam ba. Kuha tayo ng isang piraso, pag ganire. Tapos lagyan lang natin ng simple lang, bawang, luya. Pwede yung palagyan ng kalamansi, patis, kahit ano. Pero sa akin, okay na yan. Pero lagyan din natin ng luya sa ilalim. Tapos, patis sana gusto kong ilagay. Kaso, baka magkatulo-tulo. Ayaw natin nun. Yung tropa na. Wala. So, kasi lalagay natin. Tapos, balot lang natin. Parang bouquet. Bokwet. Talian lang natin para lang maganda. Medyo maluwag pero okay lang yan. Hindi naman ako maarte. So gagawin ko lang to, tapos mamaya iihaw natin to. Tapos sabay-sabay na natin ihawin yung mga seafood. Siguro pagdating na nila para fresh na fresh. Sabay. Hindi pa pala. Sabay. Sorry. So check natin tong natin. Pork belly natin. Maganda. Konting luto pa to. So ilalagay natin siya sa aluminum foil. Tapos lagyan lang natin ng konting honey lang. Yeah. Sara natin yan. Okay. Para mas maganda yung balot. May bago palang member. Ang Team Ninong, pare. Ayan Si Po. Tanong mo, bakit Po? Yan. Bakit nga? Potortoise. So, ganun din. Konting honey. Ang mangyayari dito, mas makukulob yung init niya. Mas lang siya. Maluluto. Mas papasok yung lambot sa loob. Tapos na kasi natin siyang bigyan ng smoke. Ngayon, niluluto na lang natin siya. Honestly, pwede nyo ipasok sa oven yan. Pero may init pa naman yung smoker natin. Diyan na lang siya. So hanggang dyan na lang yan. Hanggang mamaya. And siguro, ba pwede natin gawin? Ihaw na kaya tayo? Mag-Dota. Dota? Oo. Dota o ihaw? Ikaw, feeling ko Dota eh. Dota, ihaw na tayo? Pasok! Pasok! Anak na! Tawang-tawa pa lang, kilala na. Hello po. Mare. Pasok, dito kayo. Oo. Malamig dito, pre. Ay, Nino nga pala, may pasalubong kami. Uy, Alam grabe. naman natin na
kapag kabanatuan ang binabad Oo. at longganisa. Ay. Yan. Uy, grabe. Ba't pa ako nagluto? Ang dami na pala neto. Thank you. Pare, salamat. Thank you. Ano? Sa atin hindi lang sa'yo Sa akin eh. Sa akin binigay. Kanina Sa akin binigay. po. Sa akin, di ba sa akin? Oh, Sa akin. So nakita niyo na yung mga bisita natin, pre. Ang layo pa ng pinanggalingan dyan. Galing pang North Carolina yan. Anyway, syempre tatapusin na natin yung handa natin para sa kanila. Labas ko lang tong kutsinilyo saglit. Nilipat pala namin to sa sa bagong tray para lang sure kaming matatanggal. Baka kasi manikit eh. Pahiran lang natin ng mantika to para makinang-kinang, di ba? Kumikinang-kinang. Medyo nasusunog na yung tainga. Yan, tinanggal ko lang yung medyo nasunog kasi itong tenga na to. Parang Okay hindi lang. naman sunod. Parang hindi ba? Oy! Ito yung baboy, ha? Ay, grabe! Grabe yung tao niya. Grabe yung tao. Wala kang magagawa, marami kaming kakampi ngayon. Nakakatawa naman yun talaga eh. Ako yung baboy, tapos may baboy din. Alam mo yun? Ang ina ka. Anyway, pahiran lang natin ng mantika yan. Marami pang iba-iba yung misa, naglalagay pa ng gatas, ganyan. Kaya pala ito yung napili ko kasi madalas na lumalabas sa mga vlog nila. Oo. Actually, ang unang-una kong nakitang vlog sa kanila, yung nagsigang kayo ng kutsinilyo. Una talaga di ko magets eh. Ano nangyayari dito? Munti ko na ang gawin din yun eh, di ba? Pahid lang natin yan. So, okay na yan. Para lang makintab, pasok na uli natin. Tingnan natin yung niya, proteksyon. Pasok na uli natin. Saglit na lang to, palulutongin na lang to. Aray, putang ina. Ako napaso. Pasuin kita eh. Tapos si Amity, iniihaw na yung mga dapat ihawin doon. Tapos, okay na siguro. Lutuin ko na yung fried chicken. Fried chicken lang naman yun. Baka meron sa kanila mahilig sa manok eh. Kaya gawin na natin yun. Mga bisita natin, pre. Tuwan-tuwa. Oh. Check upin lang natin itong pork belly. Na gano'ng katagal to nakasala. Anong oras na? Alas 12. 6 hours nang nakasmoke, pare. Uy. Par, tinan mo yan. Check natin. Baka mamaya maganda lang. Matigas naman. Ang lambot. Ang lambaut. Yan, hindi na ako magjo-joke. Walang magjo-joke. Walang seryoso tayong lahat dito. Lalo meron tayong mga kagalang-galang na bisita. Seryoso tayo dito. Kasi yung mga hindi nagpapatawa yun, seryoso lang sa buhay yan eh. Mabait yan. Inspirasyon ng kabataan yan, oo. Magkakapatid, pwede yung pumunta dito. Wala pa titikman ha, magluluto pa lang tayo. Magluluto pa lang. Sino, kayo ba mga marunong magluto? Ay, ako po sobrang galing kong magluto ng spaghetti. Spaghetti. Spaghetti ako. Kaya mo mag-spaghetti puti? Ayun lang. Hindi kaya. Yung ginagawa ko ninong. Color blind mo siya. Anong kulay to? 3. Ngayon, baka kasi hindi pa kayo nakakita ng tao nagpiprito ng manok. Papakita ko sa inyo kung paano yun. So may manok tayo dito. Lalagay lang natin sa... Timplado to na... Wala pa. Timplado to ng Nor liquid seasoning, paminta, Nor chicken powder. Baka naman. Oh, baka naman daw. Oh. Nor, wag na. Baka sa kanya mapunta budget. Sa akin na lang. Baka maubos budget sa marketing. Okay na yun, sir. Maganda na kinalalagyan mo eh, di ba? Magkabawasan pa tayo ng marketing budget. Delikado, di malaki. Pakikat na lang yun. Hindi pwedeng magbaka naman sila sa Nor. Ang galing, no? O manok. Mantika. Isa pa. Manok. Kaya din ni Ninong yung nilalagay yung kamay na gano'n sa mga isda. Ninong! Hinamon ako. Mainit pa! Pero teka lang. Yan, nakasala na yan. Check natin saglit to. Silip lang tayo dito. Silipin natin yung baboy. Ayan o. Oh! Up. Oh! Konti pa. Malapit na to. Malapit na yan. Malapit na. Oo. So... Malapit na. Oh! Kaya sa mga bisita natin. Alam ko masanay kayo sinisigaw yung kutsinilyo, pero dito, iaano natin yan. Ninong, napakasarap ng sinigang na kutsinilyo. Mukha naman. Ano na pag hindi tatadta rin. Tama. So halos tapos sa lahat ng luto natin. Pagkatapos ito, makikipag-pudripan tayo. Tapos magkukwentuhan tayo, pare. Luto na yung kaldereta natin para actually kanina pa. Ang dami nga dumadaan dito. May silip na ganun. May nakita nga ako, stainless bowl, may kanin eh. Kanino kaya yun? Tagulan sa pangalan Asyong. Ito yung AI kaldereta natin, pre. AI ang nag-provide ng
ng recipe na to. Tapos, check nga natin yung baboy natin. Rinig na rinig ko yung langit-kit ng Zoom eh. Rinig na rinig ko yung langit-kit ng Zoom eh. Kaya binibigay ko na. Sir, pasensya na sa cameraman ko Uy, teka lang, may dumarating pa dito. Ano yan? Tahong ni Amity. Patigan mo muna ako ng tahong mo. Inihaw na tahong ni Amity. Sarap, diba? Check natin itong kotse natin. Matutuwa kaya si Tito Marbs dito. Par! Ay! So, pwede na tayo mag-setup doon kasi tinan mo, pre. Tinan mo. Nakahanda na sila, pre. May nakalatag ng dahon ng saging. Di laman na yan, par. Tara! Yan. Madala sa inyo to Yun! Tapos, fried chicken lang. Para lang sa mahilig sa manok. Tapos, ano lang to? Parang inihaw na naapahap lang. Baka may gusto ng isda kasi hindi ko alam kung anong trip nyo So, Ano yung apahap, Ninong? ano yun? Lumilipad na isda. Oo, nakuha niya, di ba? Alamang lang. Alamang. Konting alamang lang, pre. Baka, ano yan, pangbagoong talaga dito sa amin yan. Pero, pero ulamin nyo na. Ha? Marami, wala po yan. Merienda lang sa amin to. Caldereta. Ano lang, grilled tuna belly lang. Tapos eto tahong. Dito na lang. Masarap yan. Masarap yung tahong na yan. Uy! Ang sarap! Uy! Sarap nun! Buti na lang, wala yung asawa ko dito. Baka palitan na ako. Eto matindi to, pre. Hindi naman. Wala pa, pre. 6-hour smoked pork belly yan. Naamoy mo? Amoyin mo. Ang bango. Amoy guantes, no? Yan. Ay, isda sa Sino may gout dito? May gout! Sorry. Tapos, kung gusto niyo lang ng konting dessert, ayan, pruta. Wala na tayo pa kailangan gawin, kundi kain na. Kain na, abutan na lang yan. Who wants some hands up right now? We got that, turn it up loud. I know you're wondering how. I got that wow. Here I go, coming. I can't ever stop, I'm a tour de force running. Get me to the top, I don't need an invitation. I'm about to start a celebration, let me in. Brought a good time, plus some friends. Turn it up loud, past 10. Turning up the crowd when I hit them with the pow. Yeah, the party never ends, cause... Nasa Barbie. Nasaktan ka, Ninong. Ang sakit, Hindi kasi, may perfection kasi. Okay. Tama. Come on, yeah, let's go. I got that wow. Who wants some hands right now? We got that, turn it up loud. I know you're wondering how. I got that wow. I got that woo-hoo, yippee, yeah, that's on me. Oh, yo, I got a monkey. Break next when I start to my own. Gusto ko na. Tama. Ay, tama sila. Tahimik. Nag-enjoy. Tahimik. Oo, diba? Masarap po ba? Nagtataka lang kami dito ba't yung isda may luya sa tuktok. Wala lang. Nalaglag lang, gano'n. Kaya naman, nag-e-enjoy silang kumain. Nag-e-enjoy sila. Tahimik, focus sila sa pagkain, di ba? Hindi kami nag-e-enjoy. Hindi, ako rin naman, di nag-e-enjoy sa'yo. Tiisa na lang tayo, ha? Ay, eto, enjoy ko. Ba't kayo tumatawa? Hindi nakakatawa sila sa sarap eh. Hindi masarap. Hindi, kamusta naman yung pagkain? Ninong, sinasabi nila, parang bucket list kasi siguro lahat ng tao ngayon to yung makakain kay Ninong. Ay, wow. At hindi kami, sobrang sarap Ninong. Talaga? Ibang klaseng putsero na to. Ano ba Ninong? Kaldereta, pre. Ay, sorry. Kaldereta. Ano lang ako eh, kasi Oo. excited lang ako eh. Pangalan lang yan. Pero importante na sarapan siya. Pero sa akin napuna ko lang Bin. Parehas kayo ni Sergey Bin. Hindi kinakain yung green peas tsaka bell pepper tinatabi, Kitang-kita, Tropa kayo ni Alvin. Pangpapalaman ko Ninong mamaya. Ilabas ang tasty. Tingnan nga natin yung mga tira ng iba dyan. May bell pepper dyan, pre. Gamot sa gout yan. Kamusta? Mga
Gulat. Gulat ako. Akala ko may bang. Ayos lang, Ninong. Salamat Sarap yung po, pagkain. Ninong. Napakasarap, Ninong. Narinig ko na yan. Narinig ko na. Napakasarap, Ninong. Maraming salamat po at inimbitahan kami dito ni Ninong. Thank you, Ninong Rai! Pero mas salamat sa inyo kasi ang layo ng binyahe nyo, pre. Galing pa kayong Nueva Ecija. Opo, Nueva Ecija po. Nakatabi ng Nueva Vizcaya, alam ko yan. Nakatabi ba yan? Medyo malayo po. Medyo malayo po. Opo. Sa mapa, magkatabi yun eh. Pero syempre, ang mga guests natin dito ay ang Kapinpin Brothers. Opo, Buong thank you Kapinpin po. family. Maraming salamat. Dito na kami, Mama. Para sa mga taong nakatira sa ilalim ng bato, pwede ba kayong magpakilala sa kanila? Kasi tulad sinabi ko kanina, parang 30% ng Pilipinas nanonood sa inyo eh. Ninong, ayun, ako po si Sergey D ng Kapinpin Family po. Ayun po. Ako po si Chief Allen. Ako po si Cap Kelsey. Yan. Oo. At again, para sa mga katulad ni Patrick Star na nakatira sa ilalim ng bato, ano ang ginagawa nyo? Ayun, Ninong, nagbablog lang din po, nagagaguhan lang din po, gano'n. Soon po, magkakaroon na rin po kami ng kitchen vlog. Yan! At kakalabanin na po na... Charot na po. Oo! Ayun po. Kailangan niyo ng director. Oy, wala. Hindi po, ano lang. Hindi, nagbibiro lang. Vlogger. Vlogger. Alam mo, ang weird i-condense nung ginagawa nyo. Sasabihin na, vlog lang, ganyan. Pero po pag nakita nyo yung amount ng tao na napapasaya nyo at dami Thank you po. Thank you. dami ng positive energy na binibigay nyo, na-gets nyo na ba minsan yon? Yung saya na dinadala nyo sa napakaraming tao na nanonood sa inyo, nakaka-apekto sa buhay nila. Dahil kumakalat yung positive energy na yun, mas sumasaya ang buong Pilipinas dahil sa inyo. Thank you po, thank you. Di ba? Hindi rin po namin ma-imagine din po kasi noong una kasi kahit kami po, parang nagtataka po kami kung nakakatawa ba kami. Gano'n kasi hindi po, parang tayo, pag pinapanood mo yung video mo na ginawa mo dati, parang nakakarang ako ba yan? Parang gano'n po. Gets. Pero buti nabanggit mo yan, di ba? Kasi para sa akin, parang, sino tong mga to? Una ko nakita sa iyo, tulad ng kinwento ko kanina, nagkakainan. Ang una ko napanood sa kanila, yung nagsinigang ng isang buong kutsinilyo. Sinigang yung buong kutsinilyo. Sabi ko, ano pinapanood ko? Pengi daw ng pera, pang sinigang lang daw, pang sinigang. Ganun gagawin itong mga to. Pucha, buong kutsinilyo. Parang, gago tong mga to. Gago, hindi ko naisip yan. Hindi ko naisip yan. Sana nasa akin yung views nila. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero I'm sure, karamihan gano'n din, natawa, nag-e-enjoy, napapanood kayo ngayon. I'm sure hindi naman yung una yung ginawa. At lahat tayo meron kanya-kanya story kung paano napasok sa social media. And alam ko pagod na kayong ikwento kung paano kayo nagsimula sa social media. Kasi lahat ng tao, yan ang tanong sa inyo. Baka meron kayong isang bagay na hindi pa na-share tungkol sa pagsisimula sa social media. Kasi I'm sure sa dami ng interview yung ginawa nyo, templated na yung sagot nyo. So paano kayo nagsimula sa social media? Ako po siguro nagsimula Ninong Ray ng lahat ng kalokohan, pero bata pa lang. Parang, yun siguro po hindi alam ng lahat. 2012 pa lang po kasi nagagawa na po ang video. Meron na po ang video sa YouTube. Parang naka-access na po ako sa YouTube nun. Kumbaga po, syempre, pag may account ka nun, bata ako, parang tindi mo eh. Parang ganun pakiramdam. Tama. Po. Tapos, ayun po, naggaganon na po ako. Mahilig po kasi talaga ako mag-video. Wala pa po yung term na vlog nun. Wala po. Parang ang gusto ko lang po nun, lagi po kasi kung sa isip ko na, di ba po, uso nun yung kapag graduate na, nagkakaiyakan, mga ganyan. Yung po yung lagi inaano ko na baka ako pag natapos yung araw na to, may mapapanood ako, nakakaiyak. Parang ganun po. Sobrang sentimental ko po kasi sa bawat moment. Kahit anong mangyari ka ako, kahit picture lang o video, kukuhanan ko yun. Then dumating na po talaga sa time na nagkakaroon na po ng vlogging. Yun na po yung dumating una ko pinanood, si Sir Kong TV. Yes. Dumating na po yan, sabi ko, parang imposible sa akin kasi syempre po, parang normal na tao, walang ano. Nagsubok lang po kami sa hindi sinasadyang pagkakataon. Yung po yung pumasok na po yung pandemic. Papasok ba?
Nasa ongoing pandemic. Ongoing yung pandemic, yun na po yung nag-urong kami ng plato. Nag-urong ng plato. Yun, napanood ko rin yun. Doon po nagsimula lahat nang kami magkakapatid. Pero bago pa po yun, yung girlfriend ko po muna yung kaming dalawa. Gumawa po kami ng isang video na parang in-scam niya ako sa sapatos. Ganun po. Tapos nagtaka kami, normal lang naman po kaming magjowa. May nanood, 100,000. Di ba po nito, pag may 1K likes ka nun sa video, parang Oo! Sikat na sikat ka na nun. Oo, famous na yan. lalabas ako sa SM, nakaganyan ako sa ganun po kasi, lalo na po 100K views. Parang sabi ko, ba't kami, hindi po kami pwedeng mag-vlog ng girlfriend ko araw-araw kasi malayo po siya. Yes. Tapos pandemic pa nga po, hindi po pwede magkita. Sabi ko, try ko po ako yung pamilya. Kasi po dati nun, ang daming magkarelasyon po na may mga channel eh. Yes. Baka po ako di kami mapansin. Tinry ko, meron baka akong pamilya na yung parang ganito. Yung, try ka ako natin, gawin natin. Doon na po ninong nagsimula. Hindi po namin malaman dahil hanggang ngayon. Ba't po kami pinapanood ng tao? Interesado ba? Dahil hindi rin po kami gwapo, ganyan. Yung ba ninong wala po kaming makitang way. Walang kakaiba sa atin. Walang kakaiba, parang gano'n. Siguro yun ang pinagkaiba natin kasi ako alam ko pinapanood ako kasi gwapo ako. Yun. Ninong ato. Parang may ano ka! Nabagsak! Okay, pinapatawad na kita. Okay. So, basically, ang sinasabi mo, nag-trip lang muna kayo. Trip talaga. Oo. Ngayon, tinignan ko kasi yung ewan ko, mag-a-agree sa akin yung mga inaanak ko dito. Pero napapanood ko yung mga vlogs nyo kasi hindi kayo maiiwasan sa Facebook. Hindi kayo maiiwasan. 'Di ba? Totoo 'yan. Pag nag-scroll ka ng konti, lalabas at lalabas kayo. Well, siguro kasi yung algorithm ko, naka-ano sa kanila. Okay, pag nag-click ka ng Ninong Ray, next-scroll mo kayo Hindi ko nga alam bakit yun. Ganun na yung nangyayari. Hindi kayo maiwasan sa Facebook, pero binisita ko yung YouTube nyo. Yun din naman yung nakalagay. So parang cross-posting lang to. Opo. Pero, nung chinek ko yung playlist, meron kayong mga videos doon from 5 years ago. Yes po. Oo. Opo. So sabi ko, teka, akala ko pandemic lang nag-start to. Ano yung mga video 5 years ago? Yun po yung sinasabi ko na, ang lagi po kasi nakaset sa isip ko, yung pangit man po pakinggan, lagi may mawawala sa amin. And eto, di ko po nakwento sa iba to. Bata pa lang po ako, may mga time na pinapanood kong matulog yung pamilya ko. hanggang parang, kasi tinitingnan ko, huminga pa ba? Lagi mo, ganun. Tapos may mga time din ninong na parang, kasi syempre, maano tayo, pag Pilipino, kapag nakapanood ng movie, ina-apply na kagad sa sarili yan eh. Ganun po yung Parang iniisip ko, anytime ka ako, pwede mawala. Kailangan may mapanood ako. Pag may mapanood ako, ganyan. Puro ganun po kami, kaya may mga vlog po kami noon na wala po talaga siyang kwenta na dinodocument ko lang po yung buhay ko na ganyan, ganito. Gusto ko lang may panoorin ka. Gusto ko lang po may mapanood. So may takot ka na baka at any given moment, may mangyari hindi maganda. Opo. And Lagi. gano'n naman sa atin naman, mangyayari talaga yan. Opo. Alam ko yung nangyari sa tatay nyo. Opo. Nakaka-relate ako doon nung pinapapanood ko kasi bago ako mag-vlog, namatay din yung tatay ko. Namatay. Hindi niya ito naabutan. Opo. Kung nasan man ang Ninong Ray ngayon at kung sino yung mga kaharap ko ngayon. Opo. Hindi, cellphone ko pala to. Akin ang, akala ko cellphone. Opo. Hindi niya ito naabutan. So, nagigets ko yun. Ngayon, para kasing ang dating sa akin, bigla na lang kayo lumabas na buong-buo na kayo. Yun na parang, sino to? Ba't ang daming viewers? Tsaka ba't ang daming followers? Hindi ko nakitang magsimula to. Opo. Parang ganun eh. So, ang ibig sabihin ba nun, sobrang bilis talaga ng lahat? Sobra Ninong. Sobrang bilis. Hanggang ngayon po, di po kami makapaniwala. Lagyan natin ng timeline kung gaano kabilis, ha? Nagsimula ka mag-vlog, sabi nyo, kalagitnaan ng pandemic, tama? Opo. Anong buwan yun? Ganito na lang dito, para kung gaano kabilis. Kasi po ako, nung teacher pa po ako, Pre-pandemic. Opo. Teacher po Opo. siya. Medyo nahirapan din akong paniwalaan yun nung nalaman ko po yung bagay na... Opo. Mape? Opo, mapi po. Mape, oo. Opo. Nung teacher po ako, ang ginagawa ko lang pong video noon, bago pa yung mga nauna, yun po yung alam po yung hugot, yung mga 5-10 seconds video, yung maghuhugot ka, tapos may background music sa dulo, mga Parang ganun po. Vines. Vines. Parang Ayan, Vines. Kasi ganun yun, no? Yes. Nakalikom po ako na ng 40K followers.
Pero sobrang tagal po talaga. Sobrang tagal. 2 taon po ata yun na... Then, nung nag-try na po kami mag-vlog, ayun po, parang mga 1 buwan, naabot po namin yung 100K. 100K followers O, agad 100K. sa loob ng 1 buwan? Opo. De, medyo ano na po ako na parang sabi ko, uy, grabe naman, kaya celebrate po kami nun. Ito na po yung sinasabi kong mabilis. After 2 weeks, nag 200K po kami. Okay. After 1 week lang ulit, nag 300K. After 2 weeks, 400K. Yung 1 million po namin, nabuno po ata po namin ng 1 buwan o 2 buwan. 1 buwan? Tapos doon na po nangyari yung parang, ano nangyayari? Ano nangyayari? Parang di na po kami nakakasagot sa Facebook page. Kinalimutan na po namin yung messenger ng Facebook page. Kasi, Oo, dati ako rin ganyan. wala na po talaga. Yan, oh. Wala na po talaga. Kasi yung sinagot nyo po, hindi nyo na po makikita, hindi mo na mare-replyan. Ganun po. Patong-patong po Opo. Tama. Hanggang sa wala pa pong 1 buwan, nag 2 million na po. Bilang kalampong kalating buwan, nag 3 million. Ganun po siya kabilis na kami rin po. Parang hindi po kami makapaniwala. Kaya tumigil po kami ng pag-celebrate, pag-post nung nasa around 6 million na po kami. Kasi anong ba to? Totoo ba to? Anong nag 6 million na po kami, doon na po parang sabi ko, wag muna, parang ano ba to? Totoo, parang grabe yung reward. Parang baka sabihin, nagyayabang na tayo, wag na tayo mag-post ng kahit na anong celebration kasi tuloy-tuloy pa rin po yung grabe hanggang kaya po ngayon awa po ng Diyos kasi po na-hack po yung account ko pero nabalik na po yung Sir Gavin. Nag-delete po lahat ng video dun eh. Pero hindi nabalik yung mga videos. Hindi na po nabalik. Kaya Yung po monetization status. okay naman na po. Okay naman. Kaya po ngayon naki-Allen po kami. Yung sa akin po nasa 9.4. Yung kay Allen po ngayon yung grabe 14. As yung kay Kelsey po ngayon, ito po kasi ayaw po namin siya pag-vlogging talaga literal kasi po nag-aaral pa po. Ayaw po namin maano po yung isip po niya. Tama. Pero nagluluto na rin po siya. Sabi niya po kakalabanin niya daw po kayo kapag dating ng panahon. Punta ka lang dito. Oo, hindi. Kakalabanin. Joke lang. 1.7 sige. 1.7. 1.7. Ang bilis nga. Hoy! Pero ang bilis nga. Mabilis ni Saksakan ka na bilis. It's stabbingly fast, pare. Ang bilis talaga. Panibit. Ang bilis. Opo, So, Ninong. para bang ang dating, nawala na ng ibig sabihin sa inyo yung mga numero kasi parang padagdag na lang ng padagdag. Opo, Ninong, parang ano pa ba, worth pa bang i-celebrate? Kumbaga, yun po yung lagi naming iniisip. Kasi po, parang, yun nga po yung term namin, parang baka nagyayabang na tayo sa tao, wag, parang gano'n. May tanong lang ako. Tinatanong ko to sa privately sa mga may mga million followers sa mga social media. Kaya mo bang i-imagine kung gaano karami ang 1 milyong tao? Hindi, Ninong. Okay. Opo, hindi Kaya po. mo bang i-imagine kung gaano karami ang 100,000 tao? Hindi rin, Ninong. Kaya mong i-imagine ang 1,000 tao? Ninong yung 20. 20. Pwede, 20. Imumultiply mo ngayon sa napakarami at ang hirap ng i-comprehend doon. Siguro ganito, ang isang Araneta Coliseum, kung di ako nagkakamali, ay 20,000 na tao. Na-imagine mo bang tumayo ka sa gitna ng Araneta Coliseum at 20,000 lang pala yung tao na yun? At na-imagine mo ba kung ilang doble nun, ilang triple nun yung views na natatanggap nyo? Opo. Ngayon, dahil ang daming taong nakatingin sa inyo, mula sa pagiging taong naglalakad sa kalsada, walang pumapansin. Opo. Paano nagbago yung buhay nyo sa ganung aspeto? Basically, ang tinatanong ko dito, nakakalabas pa ba kayo ng bahay? Nakakalabas pa rin po kami, Ninong. Ang hindi po kami sanay, sa nangyayari nga po sa amin na may nagpapapicture, may nagagawa. Kasi po, kahit sabihin po na parang, sabihin lang nila kasi may camera. Hindi po talaga kasi, hindi po kami nasanay na, siyempre may mga artista, bata pa lang, ganyan. Kami po hanggang ngayon, kapag may nagpapicture na ano po kasi kami parang nahihiya po kami sa hindi namin kakilala kasi hindi po namin alam. Baka ma-open po namin sila kapag nakipagbiroan kami na hindi ko naman sila kilala eh. Baka mamaya pag biniro ko sila tulad ng biro nila, ma-open. Parang gano'n po. Kaya po kami, nahihiya po kami minsan. At saka po hindi pa rin po kami sanay na, kunyari, hanggang ngayon po, nagmamall pa rin po kami. Damitan namin, yun pa rin po. Pero yung biglang pagkakaguluhan, nahihiya po ako kasi baka po minsan nagkaka-iskandalo na doon. Natahimik naman po talaga yung lugar na yun. Minsan baka may masasaktan. Opo. Yun. Kasi dumog talaga. Opo. Palagay ko, kapag pumunta kayo SM North, dumog yan eh. Palagay ko, MOA. Sakto lang nila. Sakto lang po. Opo. Nakarinig ko na. Try natin, tara. Kasabay sasakyan nyo sa parking. Laki na sasakyan nyo eh. Hindi kayo sanay. Gets ko naman kasi sobrang bilis ng lahat.
Nagkukos ba to ng ano sa inyo? Anxiety sa inyo? Like, kasi ang totoo niyan, malamang naisip nyo na rin naman to. Paglabas nyo, lahat ng tao nakatingin talaga sa inyo. Lahat talaga ng tao. So, pag nangulangot ka, alam mo may taong nakatingin sa'yo. Pag gumamot ka ng puwet, alam mo may taong nakatingin sa'yo. Totoo naman po, Ninong. Meron po talagang, ano rin, yung parang disadvantage din na hindi po lahat ng, parang iniisip ko sila iba, lahat sikat. Ay, grabe ka naman. Minsan, halimbawa po, may time po talaga na nako-conscious na rin po kami sa sarili namin. Kasi kailangan mo maging masaya kasi yun yung napapanood po nila sa iyo. Paglabas ng bahay, dapat lagi nakangiti kahit may problema ka. Tama. Pag nalungkot ka or parang kalmado ka, iisipin po nila, ba't ganyan ka sa personal? Ganun po. So, ano rin po, nakakasakit din po minsan dahil syempre, ang ini-expect nila sa'yo, uy, tawa ka naman. Parang, uy, tawa ka naman. Teka lang po. Meron pa nagsabi, parang naman Sir Gaby na tawa mo. Parang naman tawa mo. Out of nowhere po. Hindi ko naman po masabi na, meron po ba kayong joke? Kasi mo, di syempre, mahirap naman po tumawa nang walang nakakatawa. Ganun po. Yun po yung mga pinakamahirap po sa amin. Tsaka po kasi kami, hindi po kami hindi po kami nasanay na parang, yun nga po sa maraming tao. Hindi po namin alam kung paano makikihalubilo na mabilisan. Yun po. Gets. Naintindihan ko naman yan. So, kunyari ako, lumapit sa inyo. Hindi ako Ninong Ryan Reyes lang ako. Nagpa-picture, uy, Sir Gaby. Lumapit ako sa inyo. Sir Gaby, pwede bang magpa-picture? Pwede po ba magpa-picture sa inyong lahat? Ano ang magiging sagot mo? Ay, ito lang, Nino. Ay, opo, tara po. Yeah, picture. Tapos magka-picture, merong 20 seconds sa timer, no? Opo, ganun. Na-experience yun eh. Lalo na po yung mga naka-video po na minsan. Nakalik po sila. Nagigets ko naman yan. Pero, hindi nyo binawasan yung paglabas-labas nyo o medyo nabawasan? Hindi po. Normal Hindi. lang. Kung lalabas kayo? Opo, kaya lang po kami hindi nalalabas ng madalas na ngayon. Kasi po, mas iniisip na po namin content sa loob. Tama. Yun po, opo. Yung tulog po namin, baliktad. Baliktad do. So pag lalabas po kami, sarado na po lahat ng establishment. Gabi. Gabi kayo gising. Madaling araw po kami. So, anong oras talaga ang gising nyo? 5, 6, ganun po ng hapon. Tapos po-shoot na po kami. Talaga? Shoot po kami ng madaling araw dahil po doon po tahimik, doon di mainit. Tama. Tapos po tulog po kami ng mga alas 5, alas 6 ng umaga. Baliktad po. Baliktad po talaga. Ayun, nabanggit mo yung paggagawa ng content. Opo. Nung tinignan ko yung playlist nyo sa YouTube, may mga na-miss ako dito for sure kasi araw-araw sila nag-content. Panoorin ko nga. Mucha 1,600 yung videos. Sabi ko, hindi ko kaya to. 1,600 videos, hindi ko kaya panoorin to. Nakagawa kayo ng 1,600 videos. Kung susumahin mo, 365 days sa loob ng isang taon, nasa around 1,000 videos yung 3 taon, bakit kayo may 1,600 sa video? Multiple times a day ba kayo? Ano ba? Minsan ba twice a day? Daily lang po. Isang beses lang po. beses Isang lang. beses lang po sa isang araw at 6 p.m. po yun ng hapon. Strict yung schedule talaga. Strict po talaga. Kaya po may mga times po na lumalagpas kami kapag po nag-brand out. Kapag po late na po kami nanggaling po kaming Maynila. Wala po signal. Tapos kakauwi lang po, habol po. Ako din po kasi nag-edit ng vlog po namin. Then, ayun po Nino, yung ano po na yun, yung daily po namin na yun, nabawasan pa po yun ng 14. Nabawasan pa yun, ha? 14. Nabawasan pa yun, no? Yung 14 po na yun, that is the time po yung namatay yung tatay namin. Yes. At dapat po, 7 days pa lang, babalik na sana kami. Kaso, after 10 days, namatay naman po yung lola namin. So, yung 14 days po na yun, parang yun po yung isa sa pinakamalungkot at pinakamasarap namin pahinga. Dahil doon pa lang po kami bumitaw eh. Pero after po nun hanggang ngayon, mula magpo 4 years na po ata, wala pa po kaming kahit isang absent. Mintes. Kahit January 1. Wala po. Kahit 31, 25, 24, 1, lahat po, November 1. At pinaka-hinihintay po namin bawat occasion yun dahil gusto po namin may ma-inspire. Halimbawa po, Noche Buena. Ano ba ang Noche Buena na maganda? Pakita natin. Tama. Yun po yung mga... Ano po talaga yung nangyayari sa atin. Buhay Seasonal. niyo talaga. Opo, seasonal din Tama. po. So, bilang content creator din, na kung iisipin, pagkain ng content ni Ninong Ray, madali lang yan. Mag-isip ka lang ng lulutuin, tapos na may content ka na for the day. Pero ang totoo, mahirap para sa akin. Pero nai-imagine ko kasi yun sa inyo eh. Gaano kahirap gumawa ng content na yung
Akala kasi ng tao, kapag dinodocument mo lang yung buhay mo, tinapatan lang naman ng camera yung buhay nila. Madali yan. Actually, naisip ko yun dati nung una ako nanonood ng Kong TV. Tinan mo itong mga to. Nagkukulitan lang yung mga barkada, tapos sinapatan ng camera, tapos kumikita na ng malaki. Nakakatawa rin naman yung barkada ko Bakit hindi namin gawin yun? Mahirap pala. Mahirap pala, pre. Pero kayo, daily upload, walang minte sa loob ng 4 na taon? Paano nyo ginagawa yun? Actually, Ninong, blessing po siya talaga. Para sa amin. Sobrang blessing po niya. Kasi kung mapapansin niyo po, yan, magkakaiba po kasi tayo. Halimbawa po, si Ninong Rai, yan, sa pagluluto, eksperto siya dyan. Wala po tayo dapat sabihin. Sila Sir Kong naman, sa content creation at saka sa barkadahan. Nag-uusap lang sila pero nakakatawa. Yun po yung lagi kong tanong sa isip ko na, baka hindi natin pwede pasukin yan. Kasi baka may mga eksperto dyan. May mga kanya-kanya po tayong abilidad Kaya po kami, kung mapapansin niyo po lahat ng vlogs po namin, lahat ng content namin, meron po kaming topic. Hindi po kami pwedeng magkwentuhan sa vlog namin nang wala po kaming direksyon. Nang wala lang. Opo. For example, ngayon po, ang topic po namin, halimbawa ngayon, sardinas at itlog. Ngayon, meron, nga po, parang kailangan namin magpatulong. Meron po kaming tinutumbok. Yun po. And yun po yung pinakamahirap na noong unang taon po, sobrang dali sa akin. Kasi may hindi pa kami nagawa. May ang dami pang ideas. Ang dami pa. Sobrang dami po pumapasok na idea sa akin. Punta po ako sa international mga video, i-enhance ko lang po yung mismong topic. Makukuha na po namin. Tsaka yung iba nating karanasan nung bata tayo, inuulit po namin. Yun. Yung mga niloloko po kami ng mga magulang namin, inuulit po namin yung topic, mga ganyan. Tapos neto po, mga 2 years, 3 years, 4 years, dumating na po yung time na wala ka na makikita sa internet. So ang aasahan nyo na lang po sarili mo mismo. Akala po na iba, sabi nyo nga po Ninong, sobrang dali mag-isip ng content. Akala ng iba. Pero nakakabaliw po siya na to the point na kapag wala na po akong maisip na content, ito dumadalas na, nagkukulong po ako sa kwarto, 2 hours, 3 hours, nag-iisip lang po ako, walang hawak na cellphone. Ganun na po siya kalala. Na kasi po, parang parang pagdidirect na rin po siya Doon na po pumapasok. Oo, kasi kapag vlogger ka, ikaw ang writer, ikaw ang director, ikaw ang producer, ikaw ang cameraman, ikaw ang artista. Opo. Ikaw lahat. Ikaw pa edit. Ikaw pa edit. Yun po yung mahirap. Yun po yung mahirap. Yun po yung mahirap. Kaya po kami, sobrang thankful po namin na hanggang ngayon na meron pa rin Actually nga Ninong, ang reserva po namin yung 7. Talaga? May bangko kayo? May bangko po. Daig pa tayo, pre. Hindi na nga tayo daily. Tayo wala tayong imbak, miski isa. Ang reason po namin nun Ninong, kasi baka mamaya magkalagnat po ako. Magkalagnat. At least meron po kaming emergency na mangyayari kasi hindi naman po parati masaya. May emergency. Yan ang pinakamahirap na bagay. Mahirap mag-shoot. Pero mas mahirap mag-imbak. Yan, totoo po mahirap yan. mag-imbak ng content. Mahirap Totoo po talaga. yan. Ewan ko mahirap i-communicate kung gaano kahirap. Pero kasi, minsan, okay na tayo, may upload na tayo for this week. Parang sarap pumetics. Parang sarap pumetics. Pero hindi, kasi kailangan mong habulin yung upload kasi hindi mo alam kung kailan may mangyayaring hindi maganda. So papahinga ka, di naman sa hanap buhay natin to. Totoo po. Hindi tayo naipaglokon sa kahit kanino dito na ito ay hanap buhay natin. Hanap buhay natin to. At tulad ng lahat ng hanap buhay, kailangan mong pangalagaan yan. Kailangan mong pangalagaan yan. Para sa trabaho, hindi ka pwede magkasakit, hindi ka pwede magkaganto. Kasi lahat naman tayo gusto ng komportableng buhay Diba? Pero, may napanood daw kay Ninong Rai. Naparehas kami kay Ninong na lahat ito, hindi ko ipagpapalit na kahit maapektuhan pa yung katawan ko. Naalala mo yun Ninong? Naalala mo kay Bildaso Dixon. Opo. Kahit ano mangyari, hindi ko kahit maapektuhan yung katawan ko. Kasi ikilabutan ako, bro. Ako rin Ninong Pares tayo. Kasi minsan lang po dumating yung ganitong opportunity sa buhay. Kaya kami po Ninong, balik po tayo sinasabi nyo kanina na bakit lumalabas kahit di na nga kayo panoorin Doon po kami takot. Kaya po nagde-daily po kami. Ayaw po namin makalimutan kami ng tao. At kahit sa hindi sinasadyang pagkakataon, gusto po mapanood po namin sila. Kung hindi po nila kami matanggap, gagawa po kami ng way para matanggap po nila kami. Tama, kasi nakakalimutan kasi ng ibang tao na technically tayo ay mga negosyante. At ang produktong binebenta natin ay etong mga videos na to. Kapag ikaw ba ay gumawa ng isang produkto para pambenta at hindi bumenta, susuko ka na lang ba? Hindi. I-improve mo yung produkto mo para makabenta siya. Di ba? Ganun dapat ang perspective doon. Pero gusto ko lang magpasalamat kasi ikaw ang kauna-unahang tao na nagsabi na magandang bagay yung sinabi ko na yun. Kasi yung bagay na sinabi ko na yun, pangit yun Pero yun ang totoo. Yun ang totoo sa akin. Kahapon lang ata, may nabasa akong comment, ay, okay sana yan si Ninong Rai.
Kaso pinagpapalit niya yung kalusugan niya para sa karir niya. Opo. Actually, hindi para sa karir niya. Ang term niya para sa kasikatan. Opo. Ang pangit pakinggan. Ang pangit pakinggan. Pero kasi, ang ano lang dyan, palitan natin yung ginamit niyang term na kasikatan sa kabuhayan. Opo, opo. Eh, hindi ba ang mga magulang natin, sinacrifice din naman yung kalusugan nila para sa Totoo po yan. kabuhayan? Totoo po Bakit yan. tayo, bawal natin gawin yun? Totoo po Siguro yan. pangit lang yung pagkakasabi ko, pero maraming Opo, salamat opo. sa'yo. Ang mahirap talaga ang content creation, lalo yung sa lintik na ginagawa nyo. Hindi ko alam kung paano nyo nagagawa. Opo, And thank you tulad nga ng sinabi mo, ayaw mong matigil to. Opo. Ayaw mong matigil tong bagay to. Pero alam natin pare-parehas na eventually titigil din Opo, yung opo. bagay na to. Pero siyempre, trabaho natin na pahabain to as much as we can. Opo, opo. 'Di ba? Na bumenta yung produkto natin hanggat kaya natin. Hanggang ngayon nga bumibili ka pa rin ng Safeguard eh. Alam mo 'yan? Opo, Gets mo? opo. Hanggang ngayon nga bumibili ka pa rin ng Chicken Joy eh. Ganun yung gusto natin. Pero sa content creation kasi, oras natin, katawan natin. Ang tanong ko lang, naisip nyo na ba? Alam ko bago pa lang kayo sa content creation. Ako technically, sabi nga sa akin ni Will Dasovich nun, pagdating sa content creation, ikaw bata ka pa. Ako dinosaur na. Sabi ni Will Dasovich. So maaaring hindi ko ba daw naiisip yung mga bagay-bagay na gagawin pagkatapos ng content creation. Kayo ba? Meron na kayong mga ginagawang bagay para siguro masimentohan o masecure yung future nyo? Kasi at the end of the day, kahit saan naman manggaling yung yung financial security natin, ang importante maitaguyod natin yung pamilya natin. Ang tinatanong ko dito, meron na ba kayong mga business venture sa labas ng social media? Hindi, ngayon po, nagtatry po kami ng mga business na pwedeng pang long term po. Kasi long term po talaga yung goal po namin. Kaya po, hanggat kaya po namin, hanggat meron pa po kaming chance para, kumbaga, kasi po sabi naman po nila, pag nasa 20s ka, pwede kang mag-fail. Yan po yung, kumbaga, time mo para experiment. Kasi po, pagdating mo ng 30s, 40s, may responsibility ka na po. Nakakatakot na po mag-fail. Kaya po ngayon, nag-create po kami ng mga, pwede po naming maging business na in the long run po. Oo. So, nakaplansya na ba to o talagang inuunti-unti nyo pa lang? Kasi ini-imagine ko, pre, sobrang busy yung mag-content araw-araw. Paano nyo pa magagawa to, di ba? Yun po yung ginawa po ni Kuya. Si Kuya po, nakapokus po sa content creation. Sabi niya, nag-usap-usap naman po kami. Ako po, nakafocus ako sa pag-create ng business. Si Casey po, nag-aaral pa po. Kaya po, kumbaga, hati-hati po kaming tatlo. Yung ano po namin. Tama. At nakakatuwa kasi nag-aaral ka pa rin. I think, kung di ako nagkakamali, magsisiman ka. Tama ba? Oo. Kaya pala kapitan. Yun po, lahat po ng unang namin, about po sa course namin. Sir, Kasi teacher ka. teacher, Okay. Chief Marine Engineering po siya. Chief Engineering, pinakamataas. Captain kasi yun po. Okay. Gets. Oo. Nakakatuwa, lalo sa part mo kasi pinipilit mong tapusin yung pag-aaral. Ay, hindi po pwede, hindi. Ito po yung totoo. Papalit na po namin vlog namin. Pero magtatapos po kami. Okay. Yun po, si Papa po kasi namin, kapag nung may time po kami na hindi po siya nakapasok noon, pinapalit ng vlog, lahat po kami parang nabingaw kami dahil tigil niyo yan. Kasi, Kailangan pumasok. Opo, kahit sabihin na po natin na, sige, kaya mo naman dumiskarte kapag sabi nga po ni Papa, yun yung kayamanan na hindi makukuha kapag yung kasi po kami, wala po kaming karapatan di mag-aral nun dahil nakikita po namin kahit ng magulang namin. Tama. Napakabastos na lang po namin nung kapag sabi naman po nila, hindi nyo kailangan maging mataas na marka, hindi nyo kailangan pero kailangan nyo makatapos dahil kami, nagkumakahid kami para sa inyo. Kung hindi nyo gagawin yun, anong mukhang ihaharap nyo sa amin o sa tao, parang ganun po yung inaano sa amin. Tama naman yun. And I'm sure, lahat tayo, narinig na yung bagay na yan. Pero hindi lahat tayo kayang pangatawanan yun. Totoo po. Diba? Totoo po. Ilang taon ka pa bago gumraduate? 3 years pa. First year ka pa lang. Wait lang, ilang taon ka na? Tangkad mo 19 po. Magaling po siya mag-ano. Magano? Tanduay, pag Okay. Long neck. Bakit? Yabang long neck! Ang yabang long neck! Kaya ninong rin kasi short neck eh. Oy! Yung maninong
Ito tanong ko naman para sa'yo. Kamusta yung exposure mo sa social media? Nakaka-apekto ba to sa pag-aaral mo? Sa mabuti at hindi mabuti? Ano po, nahihiya po ako sa school kasi nung una po akong pumasok. Kasi syempre, bago pa lang po. Tinitignan po nila ako. Syempre, hindi naman po sa nila tinitingnan ako. Tapos to the point po na nasanay na po sila sa akin, ganun. Tapos parang, ayun, family na lang din, tropa-tropa, ganun. Uy, ganito, ganyan. Parang ganun na lang din po. Wala naman po halos naging bago sa amin kasi kadalasan po kasi puro lalaki kami. Kaya iba po yung vibes ng lalaki. Tama. Siyempre, marino. Ganun talaga. Kakaiba po talaga yung magiging di ba? Hindi ako nasasaktan. Natutuwa ako para sa kanya. Natutuwa ako para sa tagumpay mo. Hoy! Ito pala, maiba na tayo. Kailan ba dapat nagpapatuli? Ako, Ninong, kasi hindi ko No! Ilang taon na patuli? Grade 5 ako. Grade 5 pa grade 6. Ninong kasi kami. Ninong kasi kami. Ayan. Ayan, Si Mama po lahat nagtuli sa amin. Talag! Opo, lahat po sa amin. Sa bahay lang po kami tinuli. What? Teka lang, Mami! Grabe naman yung interview lang. Paano napunta sa tuli? First time kong makarinig ng tinuli lang sa bahay. Opo. May tahito? Meron po. O yung as in, Si Mama po kasi midwife. Okay. Akala ko trip lang. Nag-experiment to one. Mami, binata na ako. Tuliin mo na ako. Akala ko ganun. Akala ko, alam mo yung, meron ka lang special na skill na hindi mo masyado ginagawa. Halimbawa, Hindi, halimbawa, si Alvin, magugulat ako, kunyari si Alvin, uy, marunong ako mag-boneless ng bangus. Talaga? Uy, special na skill mo yun, Si El, halimbawa, uy, magaling ako mag-table tennis. Talaga? Ako, marunong ako magtuli. Akala ko parang gano'n, special na skill na nakatago. Pero, gets ko naman po, Mami, gets ko naman po. Salamat po, salamat. Tsaka Ninong, ano lang tayo, dagdagan ko lang. Tinuli kami, ako pinaka-worst. Bakit? Kasi syempre, umpisa ko eh. Panganay ko, panganay. Una, kabady nanay, anak tutulihin. Iga ako Ninong na ganyan sa papag. Pagka iga ako ganyan, malamig pa yung papag. Anesthesia. Yan lang ika anak mararamdaman mo, wala na. O nga ma. Parang kagat-kagat na langgam. Dinosaur yung kumagat eh. Ay Ninong, nung tinatahi na ni Mama, sobrang kaba, bumuhol. Eto na, dahil bumuhol, syempre di niya sinasabi. Wala kami sa ospital. Tumakbo pa sa ospital para bumili nung, ano tawag doon, ma? Yung... Suture. Opo. Suturing At saka, needle. naka-expose na gano'n. Tinurukan na naman ako anesthesia kasi wala pinamaan na sobrang sakit ng mga ako. Parang 2 beses po akong tinuli. Kaya sobrang tigas mo. Lalaking lalaki, matatag. Oo. Kung pwede nga rin akong tuliin pa uli ngayon para mas maging matatag. Pero wag kay Mami, nahihiya po ako. yung buhay nyo ngayon, typical na tanong to, lagi rin tinatanong sa akin sa mga interview. Of course, nag-iba. Kasi tinatanong ako, paano nag-iba? Gano'n nag-iba? Nag-iba talaga. Opo. Sobrang nag-iba talaga. Pero gusto kong marinig mula sa inyo bawat isa, kung paano nag-iba yung mga personal nyong buhay mula nung nangyari itong snowball effect sa social media nyo. Paano? Ano po, Hindi ka na. yung sa paglabas po namin, kasi normal po, punit-punit pa yung damit namin kasi minsan po bumibili ako sa tindahan, wala akong damit parang normal lang po. Tapos may time po na magpapapicture. Kumbaga, nahiya po kami kasi hindi po totally na nahiya. Kumbaga, sinasabihan po kami ni Mama na mag-ayos ka ng damit, yan. Hindi nga po kami sanay. Tapos, hindi po kami masyadong mahilig magsapatos. Kaya kung papansin niyo po, puro tsinelas lang po kami. Tapos puro short, hindi rin po kami nagpapantalon, parang ganun. Tapos yung pantalon niya po, isa lang. Naging 2 nung Pasko po. Dalawa na po. Congratulations. Pero gets ko yan. Ako kasi pag may deliver sa labas, nakahubad lang ako nakahubad lang talaga ako. Tapos lagi nasasabihin ng nanay ko, magdamit ka. Kahit ang asawa ko ngayon, magdamit ka. Baka mamaya magpa-picture sa... Makita nila dede ko, di ba? Ikaw naman, pare. Yun din po, kumbaga, sobrang laki po ng pinagbago since kami po kasi sanay. Kasi po, yung sa lugar po kasi namin, madami po siyang bata. So kami po, yung mga kabataan po namin na yun, laro-laro, labas po, gano'n. Minsan po tuwing maga, pinapabili po kami itlog, sardinas, yung mga gano'n po, yung mga payless.
De syempre po, pagkakagising, ano pa po, ay yung mumuni-muni pa po. Syempre po, di ka naman po pwedeng, wait lang, ganun po kasi, babangagin po kami pag hindi po kami tumayo agad eh. So, tayo po kami. Nung after po nito, talagang, syempre po, ganun pa rin po kami. Kumbaga, hindi pa naman po namin na, nagising in pa po sa amin yung nangyayari. Talaga, tululaway pa po kami, bumibili po kami, tapos bigla may papapicture. De syempre po kami, maano po kami na, ay, oo nga pala, ganun po. Ganun, eto na po. Kilala nga Oo po, po, ganun. Pilipinas. Oo po, ganun po yung mga ano. Kaya po, yun po yung mga nabago po sa amin. Pero, in a good naman po lahat. In a good way naman po lahat. Ikaw pare. Sa ako ninong kasi, ang lagi ko iniisip na ngayon, hindi po kasi ako naniniwala na kapag pag medyo may mga nakakakilala na sa'yo, hindi ka magbabago. Kailangan, para sa akin pa lang po ito, kailangan mo magbago dahil meron nang may natutunan sa iyo yung tao. Yun po yung sa akin na kapag ako, di na nga po pwedeng lumabas kayo nakahubad. Baka mamaya nalaman ko yung bata. Ba't ba ikaw, lumalabas ka nakahubad? Kaya mo natutunan yan. Kay Sergey Bim po. Tama, Yun po yung mga pinakamahirap sa amin na kailangan, kahit hindi namin nakasanayan, kailangan na namin siyang gawin ngayon. Kasi may mga naniniwala na po sa amin. At parang ano po siya as a teacher po, kapag nasa classroom ka, lahat yan maniniwala sa estudyante. Kahit mali yung sabihin mo, tama sa estudyante yan. Pero kapag nasa bahay ka, wala na nakatingin sa'yo, kahit anong gawin mo, di nakaka-open, nakakatawa lang sa atin, di natin iniisip yung ibang tao. Kaya po kami ngayon, ang pinaka nag-iba lang po sa amin ngayon, lahat na po ng galaw namin, kapag nasa labas po kami, inaaral namin dahil po baka mamaya meron po kami natatapakan tao o merong nalulungkot na tao para sa amin. Yun po. Tama. Yun po yun. Tama. Yan ang pagiging responsableng content creator. Opo. Yan yung sinasabi nila sa akin na, Nino Ray, huwag ka nang magmura kasi maraming nakatingin na bata sa'yo. Opo. Maniwala kayo, tinry ko talaga. Opo. Kami rin, Ninong. Kasi po yun po yung unang comment po sa amin na... Opo, kami rin, Ninong. Hanggang Paano? Di naman po kasi kami sanay nung unang-una po kasi nag-try lang naman po kami. Kami po sa bahay talagang nagmumurahan po kami. Oo, normal kasi yun eh. magkakapatid po, nagre-wrestling kami. So yun po, nung unang season po namin na nagbablog, talagang nai-apply po namin, murahan po talaga kami sa vlog, yun, hindi po namin maiwasan. Tapos yun na nga po, yun po yung comments namin, pati si Papa po, bawasan daw po, tinry po namin. Tama. Ngayon, Ninong, tinry namin. Walang mura. Na walang mura. Oo. Hindi kako tayo to. Parang nagtatawa na ko parang hindi kami to. Gagi ka! Nagbibigay po, nagbibigay ka sa... Uy, Gagsti! Hindi. Kumbaga, Ninong, parang 20%. Sabi ko, wag kako. Yung nakilala tayong, ano na lang natin na parang hindi tayo magmumurahan dahil galit tayo. Nagmumura tayo kasi exaggerate. Pero hindi po talaga namin kaya, Ninong, dahil hindi kami yun. Hindi kami yun, parang gano'n po. Eto, para opinion ko lang. Opo. Opinion ko lang to. Kung lumaki yung anak ko na nagmumura, okay lang sa akin yun. Basta huwag mumurahin yung teacher mo, Opo, wag opo. ako, wag sino Opo, nakakata. opo. Yung usage ng Opo. mura. Ngayon kung mumurahin mo, yung barkada mo kasi nakakatawa yung ginawa niya, okay lang yun. Kasi, si Ian, ang yan eh. Sorry. Pero kasi naniniwala ako, yung intention sa likod ng salita ang mas mahalaga kaysa doon sa Opo, salita opo. mismo. Ang ibig sabihin ba nun, hindi na natin tatanggalin yung pagmumura natin? Palagay ko. Kasi Opo. kasi eto ano tayo eh, gusto nating totoo tayo sa social media. Opo. Yun eh, like kita mo pag peki yung tao. Kita mo Opo, pag peki yun. Ayaw natin nun. Kasi parang niloloko natin yung mga fans natin. Opo. Pero, ang hirap kasi sabihin ito, pre. Opo. Ang bata wala naman talaga dapat sa Facebook eh. Tsaka Opo, sa opo. YouTube eh. Dapat naman talaga yon. Ang hirap sabihin, pero nagigets ko kasi sitwasyon ng Opo. karamihan ng tao na sabay-sabay silang nanonood. Masaya nga yung family bonding, tapos bilang may malaking buto sa screen, alam mo yun. Opo, opo. Hindi talaga okay yung bagay na yun. Pero kasi, okay bang magmalinis? Yun, isa pa yun, Ninong. Diba? Isa pa yun, Ninong, na ano namin. Kasi, Ninong, nalilesen siya, pero hindi mo siya kayang tanggalin totally. Kumbaga, kung lumaki ka sa lugar nyo, kahit na sobrang yaman ka, hanap-hanapin. Parang ganun po sa amin, Ninong. At saka, kami, Ninong, nito lang kami halos parang nung mga bata-bata pa kami, kahit college kami. Pag narinig kami nila Papa, nila Baba, Na nagmura. nagmura. Bang! Bang! Ganyan ka. Kasi baka parang magagalit. Nagsusubukan pa kami nun. Si Kelsey po, nagmura Parang ganyan. Tapos nung medyo lumaki Dami na. puwet mo no. Nature, mga ganyan. Tapos,
mga tropa-tropa mo. Siyempre, mga nasa streets kayo, mga ganyan. Nung lumalaki na po kami, siyempre, parang nagiging natural na kung ano po yung nakakasanayan. Kaya po siguro para sa akin, tama ka kaninong, malilesen lang pero hindi siya talaga matatanggal dahil magiging hindi na kami yun. Parang ganun Tama. po. Opo. Sa mga inaanak ko dyan, okay ba sa inyong gamitin ko yung Gagsty? Yung pucha? parang hindi naman, di ba? Paminsan-minsan biniblip namin kapag nakakatch namin, pero hindi kami sobrang stricto dun sa bagay. And natutuwa ako na kayo rin naman, mas pinaprioritize niyo yung authenticity, yung pagiging totoo, di ba? Kasi sa totoo lang yung ginagawa nating lahat, ako yung ginagawa ko, ginagawa nyo, pwedeng gawin ng ibang tao yan. Opo. Pero feeling ko, kaya ako pinapanood ng tao, dahil sa kung ano man yung mga maliliit na bagay na bumubuo sa pagkatao ko, and kayo rin. So kung aalisin mo yung isang bagay na yun, baka hindi na ako yun. Opo. Nagsimula tayo sa pagpapakita ng tunay na tayo. Opo. Bakit tayo mapupunta doon sa sobrang linis? Medyo binabawasan ko naman, and kayo rin medyo... Medyo binawasan ko. Medyo, Pre, kahit anong bawas mo, basta may makalusot na isang masamang tao. Opo. Totoo po yan. Diba? Totoo po yan. Yung ginagawa nyo na daily uploads na para sa akin milagro yung ginagawa. Opo. Ginawa ko rin dati yan, pre. Ginawa ko rin dati yan. Ay, pucha. Wala akong magiging buhay dyan. Paano nyo nagagawa yung lintik na yan eh. I mean, pangit siguro tanungin to. Kasi kung tatanungin ko kayo, gusto nyo gawin yan habang buhay. Tama ba yun o mali? Hindi po. Ay, sige. Hanggang kailan mo gustong gawin to? Sa daily po, tsaka kahit siguro po sa pagbablog na, kahit hindi na daily. Siyempre, darating din po tayo, sabi nyo nga po sa point na darating din na hindi ka na rin magbablog. Papitik-pitik na lang sa isang buwan, ganyan. At yun naman po halos lahat yung ginogol ng lahat. Hindi naman po kasi lahat pwedeng maipakita sa video, ganyan. At kaya po kami nagde-daily is yun nga po sa resources. Hindi na po ako magpapaka-hipokrito kasi syempre kapag wala, parang ganito po yan eh, kapag wala kang ginawa, wala kang kikitain. Tama yan. So yun po yun. So lagi po kami, ang iniisip ko, para sa pamilya to, wala pa akong pamilya, wala akong karapatan mapagod para sa pamilya ko. Kaya po kami, sinabi niyo po kanina, gumagawa po kami ng long term na kapag dumating na po yung time, at least, nagawa ko po yung part ko, hindi ako magsisisi kung ano yung nangyari sa past. Ginawa ko lahat bago ako mapunta dito. Yun po, yun po yung ano. Gets ko yung bagay na yan. Speaking of pagpapamilya. Mami, Bastos, Hindi, ilan taon ka na? 25? 26 po. 26, batang-bata, sariwa, pare. Sariwa po. Edad, pero 3 taon ka ng 26 Hindi ka sa mukha. Oo, 26 pa rin to. Nakikita ko kasi kayo family-oriented kayong lahat. So, I'm sure, pinapangarap mo rin magkaroon ng pamilya in the future. Meron na bang timeline yan? Kasi sa lalaki, hindi masyadong uso yung timeline Yes po. Di ba? Ewan ko, correct me if I'm wrong. Sa lalaki, magbubuo ako kapag ready na ako, primarily financially. Oo. Sumunod mentally and emotionally. Nakikita mo na ba yung sarili mong magkakaroon ng sariling pamilya anytime soon? Hindi po. Hindi pa. Sa sarili mong desisyon yon o kayo as a couple? As a couple. As a couple. Kasi paparehas po kami ngayon breadwinner ni Elma. Kumbaga po parang kami po yung parang may magandang way para mapatayuan ng bahay, pamilya, mga ganyan, yung mga kapatid, mga ganun po. Kaya po kami, mas inuuna po talaga namin yung pamilya. And dun po kami nag-collide ni Elma, dun po yung parang nagkasundo po kami dalawa sa part na yun. Na siguro alam din po namin kung kailan kami kung kailan ito na yung tama. Ito na yung tamang pagkakataon. Parang sabay na sabay po kasi kami dalawa ni Elma. Kaya po, sobrang swerte po ni Elma, napikot niya ako. Andiyan pala siya. Hello po. Ikaw pare, may bala ka na ba? Wala pa. Sobrang tagal pa po nun. Ito, di ko na tatanungin ito. Baka batukan nyo to pag sumagot na hindi tama. Pero ninong kami, ang pangarap ko talaga, hindi ako mauna, ako mahuli. Talaga? Gusto ko mauna yung bunso, pangalawa. Kahit po hindi siya kung baka hindi talaga mag-ato to, pero yun yung gusto kasi para wala ako iniisip. Anong ibig mo sabihin wala kang iniisip? Wala na po ako iniisip, okay na sila. Okay. So basically, yung ginagawa mo ngayon ay gusto mo munang ma-set. Opo. Ma-establish muna yung pamilya mo bago ka magtayo pa na Kasi sarili. po parang hindi rin po ako magiging masaya pag nagkapamilya ako, tapos kahit konti lang may problema pala yung kapatid ko. O nanay ko. Naintindihan ko yun. Kaya po ako lagi ko pong inaano sa sarili ko na
sige, sila muna. Marami pang pagkakataon, maraming oras, maraming ganyan. At saka po yun nga po, hindi po lahat binibigyan ng ganitong pagkakataon. Kaya minamaximize ko po bawat segundo ng buhay namin. Lalo na po, wala po akong katulad ni Papa na siya po yung utak namin nun sa about sa pera-pera eh. Wala. Ultimo ninong 100 pesos, hihingi kami kay Papa. Ako, hindi ako sanay mag-provide. College na ako, 100, hindi ako makapag-provide. Parang ganun. Kaya po ngayon, parang sobrang trono talaga, Ninong. Ito yung kaharian, ito yung trono. Upo ka dyan, ikaw na. Ganun po kabilis. Mabigat na responsibilidad yun. Mabigat, Ninong, na sobrang saya. Kasi, Ninong, kung tatanungin kung, halimbawa, paano kung ano ka dyan? Yung nga po yun, papasok tayo, paano kung halos mamatay ka na dyan sa ano? At okay lang. Pamilya ko naman. Paano ko naman kung wala akong ginawa, namatay naman yung pamilya ko sa gutom. Nai-gets ko yan. Provider mindset. Opo. Yun. Tama yun. And sana yung sa mga nakapanood ng clip ko, medyo mas nagigets yun ang konti. Kasi, salamat. Kasi maganda yung pagkaka-explain mo sa kanila. Diba? Okay. Yung ginagawa nyo ngayon talaga, focus sa ginagawa nyo kasi sa totoo lang, pre, bawat bagay na panoorin sa inyo, iba. Hindi mo alam kung anong i-expect mo. Hindi mo talaga alam. At minsan, hindi ko malaman kung saan nyo hinuhugot yung mga lintik na ideas niya. And minsan, para sa akin ang mga pinaka nakakatuwang bagay dyan ay yung mga, kung tawagin ay para slice of life. Yung buhay nyo lang. Halimbawa, yung pinanood ko yung channel nyo, ang unang-una lumabas nga doon ay yung nag-basketball. Opo. Nag-basketball, nag-depress, di makashoot. And then si pare, Si Kalo po. hindi makatres para kay Iban. kay Iban. Para kay Iban. Sabi ko, bakit ko pinapanood to? Pero bakit hindi rin ako maka-click away? Gets mo? Kasi yun nangyayari sa inyo, typical na nangyayari sa buhay, relatable. Nangyari na rin sa buhay namin yung bagay na yun. At may naalala kaming tropa, yung tropa ko, Jordan yung pangalan pero hindi makashoot. Alam mo yun, mga ganung bagay. Naka-relate tayo doon. Nakaka-relate tayo doon. Meron ba kayong mga balak gawin na iba pang bagay? Kasi hindi dahil sinasabi ko mauubusan kayo ng content. Although darating tayo dyan. Pero hindi yun sinasabi ko. Ang sinasabi ko, meron ba kayong iba pang gustong ipakita? Basically, ano pa yung aabangan namin sa inyo? Actually, Nino, meron po kami kanya-kanyang din. Kunyari po siya sa kwentuhan. Yung parang po yung sinabi niyo po sa amin kala Sir Pio. May ganun po kami, pero kakwentuhan lang po na nakaupo kami. Si Kelsey naman po about sa mga luto-luto nga po, kung may nakapanood po sa kanya. Pero Wala lilipat! Ipar pa kayo ng non-compete ngayong gabi. pero hanggang ngayon po, wala pa po siya naluluto masarap. Panay pangit yung lasa. Opo, kaya po. Ayan po. Yung ginagawa ni Ninong Ray. Ayan. Hindi ka nga makapagluto maayos eh. Anyway. Kaya po, ang ngayon, hindi po namin alam kung ano pibago sa amin kasi umaasa lang din po kami sa darating, parang go with the flow, Ninong. Go with the flow. Umaasa lang po kami sa... Actually po, hindi naman po namin alam na darating kami sa ganito kasi ang gusto ko lang po mag-prank. Yun lang po yung gusto ko. Di ko po alam, ay darating pala kami sa ng scam. Iskamin niya ako. Ay darating pala kami sa medyo may inspirational na. Ay darating pala kami sa motivation. Ay darating pala kami sa may mall tour. Ay darating pala kami sa... Kaya po, inaasa po namin sa buhay namin kung ano pa ipaparating, baka doon po para kami. Pero yung paplanuhin po namin na, for example, ako magpaplano po ako ng parang, gusto ko basketball tema naman ako ngayon. Parang wala pong gano'n. Kaya po di rin kami sa plano kasi pag nagplano po kayo, parang yun agad yung kailangan gawin eh. Kumbaga po, hindi po natin nakikita yung ibang opportunity na pwede po namin. Nangyari din po yan, Ninong, sa content namin. Pinlano po kami na 1 buwan na content. Lahat nakalatag po yun. Lahat po halos yun hindi nasunod. Kasi may nangyayari po sa araw na to na mas maganda para dito. Wag kako tayong gumawa. Kung meron dumating sa punto, gawin natin. Kung may dalawa sa araw na to, gawin natin. Pero ipaplanuhin natin, hindi. Pero po ako, lagi, lagi isang araw na meron po akong pinaplano. Kung hindi mag-work yun, yung may option na lang ka. sa isang araw na yun. Okay. Nagigets ko na kung paano ka nakakaisip ng content. Nagigets ko na. Humahanap ka ng inspirasyon sa paligid mo, sa pamilya mo, sa loob mo. Diyan lang. And alam mo, yung sinasabi mong pagpaplano, applicable din sa akin kasi sinusubukan namin talaga. Magplano. Kunyari ngayon, magluluto ka, magluluto ka ngayon. Ang nakaschedule ngayon, pata ng baboy 3 ways.
Pata ng baboy? Gawin na. Alam mo yun? Opo, Minsan talaga opo. hindi mo feel. At pag hindi mo feel, kitang-kita ng tao yun. Yes, At ayaw natin iparamdam sa kanila na parang tinatamad tayo dun sa vlog. Totoo po. Ayaw nila yun. Kailangan yung totoong masaya tayo. Opo. Ngayon, dadalhin ako nitong tanong ko dun sa isang napanood kong portion sa isang interview. I forgot kung saang interview. Kasi bago ako mag-interview ng kahit sino, ang hindi ko masyadong nire-research yung tao na yun kasi ang gusto kong mangyari dito ay kwentuhan. Opo. Kung ano yung alam ko, yun, sige, konti lang siguro. Pero ang minsan ko pinapanood ay yung mga interview dun sa particular na tao na yun. Kasi ayoko masyadong ulitin yung mga naitanong na sa kanila na paulit-ulit. Pero meron akong isang bagay doon na hindi ko alam kung paano nyo ginawa or ano yung proseso nyo doon sa bagay na yun. Yung sabi nyo, meron kayong mga vlog doon, ng mga panahong nandun pa kayo sa proseso sa pagtanggap ng pagka wala ng tatay. Ang sinabi niyo doon, yung vlog yung nagiging paraan nyo kasi para sumaya. O kaya, I think, yun yung panahon na nandito kayo sa Maynila, akala nila nagbabakasyon lang kayo, pero nasa ospital talaga kayo. So, nagbablog kayo para sumaya. Pero, ang totoo niyan, durog na durog ang puso nyo. Pero, hindi nyo pwedeng ipakita yun sa tao. 'Di ba? Pero at the same time, hindi nyo rin naman pwedeng pikein yung emosyon nyo. Totoo yan, eh. No? Di ba? Totoo So, po. paano mo gagawin yun? Pre, nung pinag ko na yun, pinost ko yun eh. Pinost ko yun. Artista ba tong mga to? Artista ba tong mga to para makapagtawa? Iyak? Ganun ba? Kaya ba't diktahan ng emosyon tong mga to? Correct me if I'm wrong pero palagay ko ganito. Dahil ginagawa nyo nga yung pagbablog para sumaya. Sumasaya kayo habang ginagawa niyo yung vlog o pag-iisip ng vlog at totoo pa rin yun na ipapakita nyo sa tao. Yun ba yun? Sa pagbablog kasi, Ninong, kami po kasi, kaya ako po sinabing nakakapagpasaya yung vlog kasi hindi ka naman po pwedeng magbigay sa tao ng nakakalungkot. Lalo na kung sasadyain mo. Kasi malulungkot talaga yung tao, lalo na yung mga bata. Ganun po. Wala po, parang wala pa ako napanood na para palungkutin. Parang ganun po. Or madismaya. Wala pa po ako napanood na ganun. Balita, manood ka. Opo, yan, mga ganun. Yung kunyari, yung mga balitang malala. Kaya ako po sinabi, kasi napipilitan po kaming sumaya kahit hindi kami masaya. And in that way po, sumasaya na po talaga kami. Yun. So, ganyan po, ganun. Tapos, sabi nyo nga po, Ninong, mga artista ba kami? Nung una po, Ninong, ang dami po naming times na ako po kasi, alam ko kung ano yung saya nila. Kapag nakikita ko po, nag-vlog kami, na parang hindi yan yung saya nila, ulitin mo, ulit kami. Ulitin mo. Tapos Ninong, minsan, hindi, madalas. Tangina mo, mali, hindi ka masaya dyan. So, dinidirect mo? Opo. Dinidirect mo? Hindi ka masaya dyan. Tapos, ano, kakamura ko lang. Kaya, okay. Parang, ano siya, Ninong lalo na nung una-una kami, Ninong. Ngayon, Ninong, napakadalang na po. Actually, wala na nga po. Wala na. Kasi, Authentic na lang ngayon. alam na po namin yung saya, alam na po namin yung gagawin namin. And at the same time, Ninong, yun nga, ang pinakamahirap po kasi sa pagbablog, hindi po kasi nakakatawa pag hindi talaga nakakatawa. Ayun po. Kaya kapag nakakatawa, yun lang po talaga yung inaano namin. Yun po talaga yung dapat kami tumawa. Kaya po kami, kung pansinin niyo po kami, wala po kaming kahit na effects na may tawa, Mga laugh track. background music, na ano po. Kasi kami na po yung background music, kami na po yung tatawa. Kasi po, kapag naman di nakakatawa, di wag natin i-post. Di ko nakakatawa i-post. Yun po siguro yung isang pinaka, ingredients namin kung bakit natatawa sa amin tao. Kasi natatawa din kami sa ginagawa namin. Yun. So basically, sinasabi mo, nung mga panahon na sinusubukan mong i-direct, hindi siya okay. Hindi pa po siya okay. So ngayon, talagang kung matatawa ka, tawa ka, at kung maganda yung vlog, i-post natin. Opo. Ganon kasimple. Parang simple-simple lang, di ba? Pero ang susunod na tanong ko dyan, meron ba kayong mga vlog na hindi na i-post kasi una sa lahat? Teka, alam ko meron. Kasi hindi nakakatawa or nakakatawa siya pero offensive siya. Sobrang dami. Sobrang dami. Sobrang dami. Eto na yun, yung pagpaprank. Kasi po hindi kami po kasi gumagawa ng prank na scripted eh. Kasi kung nalalaman ng tao, nung una po puro scripted kami. Ginawa kasi Putay na, paano ako na-post to? Sigurado ako scripted. May nangyari kami Ninong kay mama, pinrank namin sa ahas. Takot po kasi na ahas. Inano ko sila, kapag binuksan nila yung cooler, matakot. Nakakatakot talaga Ninong. Hindi siya talaga scripted. Nung si mama na, nung binuksan, naghihiyaw.
dinala po namin sa ospital si mama. Ah, talaga? Ganong kalala po talaga. Sana pinost nyo ang ganda nun, pre. Ganong kalala, Ninong, na 2 days na hospital si mama. 2 days? Ganyan, dahil lang sa ano. Tapos, Ninong, 5 minutes siya sumisigaw. Talaga? Sobrang takot po niya. Tapos meron pa po si Allen. Alam mo, Ninong, yung collar ng aso. Oo, Di ba po meron nyo kapag kinlik mo may kuryenteng Yes, konti? yes, oo. Yun, parang pag-way ng pag-tame sa Pag- aso. oo. Ginawa ko sa kanila. Siyempre, gago nga Ninong. Nung kalakalo, ayan, okay, uy, ganda. Yung kay Allen Ninong, nung ginanong ko siya, hindi pa, ito po kasi pinakaduwag sa amin sa pain tolerance. Pain tolerance. Nung ginanong, kuya, umiiyak siya muna. Tapos kumuha na po namin pang pandesal. Hindi na po siya makaano. Ah, talaga? Anong naramdaman mo nun? Masakit po. Kaya siya po yung pinakamatatakotin eh. Ang dami po namin Ninong. Tapos minsan po Ninong, baka, syempre po, diba, pag mga may magtotropa, yung usapang mga bastos. Yes, Pero sa atin, normal, sa iba below the belt, hindi po namin pwedeng ma-post. Sobrang dami po namin video Ninong na hindi namin ma-post. Kasi po, inaalala po namin yung mga bata na... Tama yan. Kapag siguro, pag tanda-tanda mo ng konti, Opo, ito ayun. meron akong unreleased 5 years ago. Maganda yun, maganda yun. Pwede Ninong. So, ang dami niyong ginagawa sa isa't isa. Minsan prank, ganyan. Ang isang napanood ko, yung tawa talaga ako ng tawa, pre. Yung butterfly massager ata. Nilagay ko sa mukha. Tawa ako ng tawa doon. Ano yun? Kapag napigilan mong hindi ngumuwi ng 5 seconds, may bayad. Tawa talaga ako ng tawa. Gusto kong bumili eh. Gusto kong i-try lang eh. Pero ang tanong ko dyan, kasi ang magkakapatid, tropa, yan yung unang tropa niya. Yung tropa. Pero kung ang tropa, nagkakabad tripan, ang mga kapatid nagkakabad tripan. Araw-araw Ninong. Araw-araw kayo nagkakabad tripan. Ang kagandahan lang sa amin, Ninong, alam po namin yung susunod na araw, may kailangan kaming trabaho, wala kaming karapatan para magkagalit. Okay. So basically, inaayos nyo lang agad? Inaayos nyo lang? Hindi po namin naayos, kusa lang po naayos. Okay. Parang typical na tropahang lalaki. Okay na yan, pre. Okay na yan. Wala Ninong sa amin. Kasi Ninong, lalo na Ninong siguro, kapag kabataan nyo, nagre-wrestling pa kayo. Sundukan, mga ganyan. Ay Ninong, sobrang... Kasi alam din po nila, sa amin po kasi may role yung tatay namin. Kung papa't mama, bawal ko sagutin kami lahat. Kasi sila nakakatanda. Sa amin po, bawal nila ako sagutin kahit na mali na ginagawa ko. Bawal ni kayo sagutin si Allen kahit mali. Siya lang po yung walang karapatan. Pero mahirap yun, ha? Mahirap yun, pre. Pero Pero, matututo ka dyan. pero kahit na Ninong siya yung pinakakawawa o ano. Siya naman po yung parang, ang tawag dito, yung dapat namin isipin lahat. Alam mo Ninong, parang cycle po siya na kailangan respeto. Kunyari po, may time na sinagot ako na to. Alam na po na, uy, mali yan. Parang nasa golden book natin yan. Ganyan. Kaya po kami Ninong, alam po namin yung personality ng bawat isa at kung paano namin pagagalawin po yung bawat isa. Meron kayong magandang structure sa loob ng pamilya nyo at yun yung dahilan kung bakit kayo nag-work as a family. Nakakatuwa kasi solid eh. At saka nakakatuwa na ang dami mong beses nabanggit yung father nyo na pangaral ni Papa o batas si Papa, ganyan. Na talagang, alam mo yun, parang gugustuhin ko na pag ako tatay na ako, pag dumami yung anak ko, gusto ko ganun din. Alam mo yun, hindi ko lang alam kung kaya kung pangatawanan yung bagay na yun. Shadow akong gago eh, diba? Pero nakikita ko rin kasi talaga sa inyo na masayang-masaya kayo sa ginagawa. Masaya kayo sa ginagawa niyo. Pero aside dun sa mga napag-usapan natin na hirap ng content creation, aside dun sa mga emotional na hirap nung nagdaan, ano pa yung bagay na mahirap sa inyong tatlo bilang basically mukha nitong channel o nitong brand na to? Kasi technically brand na kayo di ba? Ano yung mga may hirap na bagay? Challenges ba? Obligation siguro Ninong. Kasi Ninong parang decision making din. Malaking epekto po sa amin yan kasi mga bata pa po kami. Hindi po namin alam kung ano yung tamang decision kasi po ako kapag nagde-decision tatanong ko pa sa tropa ko, kay mama, sa mas nakakatanda. Kasi hindi po ako tiwala sa sarili ko dahil bata pa ako, baka... Maganda yan, actually. Alam mo yung sarili mo na hilaw pa. Maganda yan. Kasi yung iba, pakiramdam nila, eto na ako eh. Kaya ko na to. Maganda yan. Maganda yung bagay na yan na kumukonsulta ka pa rin sa iba. Decision making. Hindi ko in-expect na sasabihin mo yung bagay na yan. Pero pag tinitingnan ko yung sarili kong buhay, parang mahirap nga talaga ang decision making. Lalo na kung papaanod ka lang. Madali kasi magpaanod lang eh. Parang ano lang yan Ninong eh.
Sinasabi ng tao, ay, para mama ka, mag-business ka. Oo naman, sige, business ako. Pag nandun ka na, ay, paano? Anong business? Ay, ano? Paano sisimulan? Ano gagawin? Parang napakadali po niya sabihin, pero kapag nag-decision ka na ano ba dapat? Ano ganito? Sobrang hirap po talaga, Nino. Tama. Sobrang hirap po. Tama, naintindihan ko yung bagay na yan. Gusto kong kasi nakikita ko kayo tatlo magkakaibang personality kayo. Pero magkakapatid kayo, lumaki kayo sa iisang bahay. Opo. So, to a certain degree, pare-parehas kayo. Pero magkakaiba rin kayo. Kasi kung kayo ay pare-parehas lang, hindi kayo masayang panoorin. Opo. 'Di ba? Ano yung iba sa'yo sa dalawang mong kapatid? At ikaw sa dalawang mong kapatid, ikaw sa dalawang mong kapatid. Ano yung iba sa inyo sa bawat isa? Ikaw muna, ikaw lagi walang naiisip, tanga ka eh. Ano po? Sabihin niya, pag sinagot niya, ako din po, ganun. O, ikaw muna. Mas tahimik po ako sa kanilang dalawa. Actually, napansin ko yun. Napansin ko yun na tahimik ka nga. Oo. Long neck, oo. So, sinasabi mo, etong dalawang kapatid mo, maingay. Or mas maingay kaysa sa'yo. Mas maingay po sila. So, ikaw ba, masasabi mo bang introvert ka? Masasabi mo bang mas... Hindi po, bugok din po ako. Hindi. Ano ka rin, extrovert ka rin. Pero talagang mas tahimik ka lang. Okay. Ikaw naman, pare. Ako po siguro yung pagkakaiba ko po sa kanila, mas pinipili ko po yung mas mahirap na way. Kasi po, kunyari po, si Kuya, nagbablog po, mahirap na po yun. Pero ako po, iisip pa po ako ng mas mahirap. Kumbaga, parang kunyari po sa business, gusto po nila, franchise. Ako po parang gusto kong gumawa ng sarili. Mas in a deeper, mas mahirap po, ganun. Gets. Mas gusto mong pasukin yung lalim ng isa pang bagay. Mas gusto mong maintindihan. Okay. Ikaw, pare. Tama nga po sinabi niya. Ngayon ko lang na mas mahirap. to. Mas grabe po ito kaya sa kanya ako po pinagkakatiwala about sa business. mga pera-perahan, mga ganyan. Ako naman, Ninong, siguro pinakamagaling ako sa kanila dumiskarte. Street smart gano'n. Opo, yun, sa mga ganun. Yung kumbaga, Ninong. Connectos po sa bilyar. Ayun. Tsaka, Ninong, sa kunyari po pagdating sa pagbablog. Kasi pinatry ko sa kanila, sige, eto mawawala ako ng ganito. Kayo mag-vlog ngayon. Tingnan nyo kung gaano kahirap intro pa lang. Inaabot intro 2 hours. Ang 10 seconds din sasabihin, paulit-ulit, di ba? Nalaman niya hirap. Pag naman, kaya ako, Ninong, lagi ko silang minumura o bisit na bisit ako sa kanila. Kasi ako, saglit ko lang gawin. Tapos sila, pinipilit nila yung ganong energy nila magawa. Kaya siguro ako rin, doon ako magaling dumiskarte sa mga ganong part. At saka Ninong sa buhay ba na, syempre sanay ka sa wala. Parang ganun, sanay ka sa wala. Sanay na din po ako dumiskarte kayo. Parang iniisip ko, pag nawalan ako na to, okay lang. Kapag nawalan ng ganyan, okay lang. Yes. Pero pinipilit ko po na lagi, yung tayo sa taas. Na laging meron. Laging meron, opo. Sino ba naman po gusto yung parang laging wala? Tama, Ulit, di ba? Opo. tama. Kaya po, yun po yung sa akin, diskarte naman po siguro po ako. Gets. And speaking of meron and wala, nakita ko rin na nag-acquire kayo ng property. Opo. Ang ganda nun. Napakaganda. Ay, ganda. Hindi, totoo. Nakakatuwa. Tapos, meron tayong common friend, si Ads. Sir Ads po. Si Ads Garage. Opo. Foreigner yun garage yung apelido niya. Opo, Si Adrian. Nasayang, wala ngayon si Ads. Opo. Pupunta dapat, kaso sayang, hindi na nakapunta. Nahihilig na rin kayo sa mga sasakyan. Sasakyan, opo. That's very good. Sa labas ng mga bagay na kasi ang daling sabihin na, may pera na yan. Kaya nakabili ng sasakyan. Ako, honestly, kaya lang naman din ako nagkaroon ng hilig sa sasakyan kasi may pambili na ako eh. Opo. Dati, wala naman talaga akong pambili. Madali sabihin na ang hobby niyan, mag-collector ng sasakyan, magpagawa ng sasakyan. Opo. Pero, sa labas na nakikita ng tao, ano pa ba yung mga hobby niyo? May nakita akong video mo. Nagpapiano ka, pre. Opo. Ano yun? River flows in you, pare. Iniisip ko, narito. Oo, pre. Diba? Opo. So, may ganun ka palang bagay. Ano pa? Yung tingin mong hindi alam ng karamihan tungkol sa'yo? Ako kasi, Ninong, sobrang sobrang ang tawag dito, sobrang dami kong gustong gawin na lahat ng basics alam ko. Tulad na? Kanyari, Ninong, sa swimming, nag-compete din ako dyan. Talaga? Anong tawag dun? Jezebel? Varsity. Sorry. Jezebel. Sorry. Gumaganon pala. sorry. Mali. Ayan, Ninong. Sanay din ako, Ninong, sa mga sports po, Ninong. Sa mga pool. Kasi po, mapi-teacher po ako, ganyan. Pool, basketball,
billiard. Sa may music po, sanay po ako mag-bass, guitar, electric. Sanay po ako mag-piano. Tapos, gusto ko rin po mag-pursue, gusto ko rin po kumanta, gusto ko gumawa ng album. Dami po akong gustong gawin na pati po sa pagtatanim. Di ko lang, Pagtatanim, halaman. ng parang gusto ko po nun. Sabi ko, may ma-invento ka ako kung halaman. Yun po yung mga... Ang dami! Sobrang dami ko ninong gusto ko rin po ako mag-direct, pero wala ako sa camera. Marami pa ninong, gusto ko rin pasukin ninong kung ano baka ko yung mga business na hindi ka gumagalaw, hindi ka nakikita. Pati ninong yung anong tawag dito? Isa jumping rope. Gusto ko ako maging professional. Ganun ninong, ang dami kong gusto, kaya nung nasusubukan ko ninong, tigil na muna tayo dyan. Iba gusto naman. ko maging karerista ng motor. Gusto, sa ninong, sa may rin, kaya naging mahilig ako sa kotse, gusto ko rin kumarera. Lahat po nagkakaroon ako ng background na hindi ko po alam na nag-enjoy na po pala ako sa mga basics, napasok ko to, alis, pasok, ganun. Ang galing Ang galing na. Opo. Halaman? Gusto mo makaimbento ng bagong halaman? Opo. Kasi po, di ba nauso rin yung mga mangga maliliit? Oo. Ganun. Gawa ka ng mangga na walang buto, tapos ang lasang buko. Gusto ko yun, pre. Very interesting, ang dami mong tinry. Dami nino. Baka hindi ba pumasok sa isip mo mag-pro Dota player? Ay, pumasok din. Di ba? Sabi ko na Opo, pati yung pagbabanda. Ayun din po, oo. Ano po ako ma-offlane tsaka ma-carry ako. Sakto. Position 5 ako Anong hero mo? Sa ngayon po, nature's prophet lover ako ngayon. NP. Oo. Yay. Ano next mo after ng NP? Sunod na po ako doon, ma-carry naman po ako. Yung mga usual po, draw, mga ganyan. Sorry. Baby hero, Sorry. Draw, Hindi, baka sira kasi yung keyboard ni Sir Gavin. Q lang yung pinipindot niya. Ay, sorry. Pero kaso, ayoko sabihin to, kaso parang maganda to Baka kasi mami pag sa Dota Ninong Rai, may pumili ng broad mother sa kalaban ako sama, mag-quit na. Bakit? Hindi ko kaya. Hindi mo kaya, brood mother. Hindi ko kaya tingnan. Hindi mo kaya, Okay. Alam niyo na. Sabi ko Alam niyo na. Autoban Ninong. Hindi pwede. So, takot ka sa gagamba? Hindi pwede. Okay. Pero, good to know. Kasi ito naman talaga ang dahilan kung bakit natin ginagawa itong back of the house. Ang dami nagtatanong, ano ba ibig sabihin ng BOH? Back of the house. Inaalam natin yung mga bagay sa likod ng bacon or ham daw, pre. Bacon or ham. Back of the house po. Bacon or ham. Anyway, maraming salamat sa mga shiner mo. Ikaw naman, pare, mga kakaibang hobbies na malamang hindi alam ng tao. Kakaibang hobbies po. O kakaibang skill, tulad ng mami nyo, mahilig magtuli, di ba? Mag-experiment po. Experiment. Opo, yun po ang nahihiligan ko po. Kunyari po, yun po, yung tulad po nung sa ice cream, paano ba gumawa ng ice cream dahil lagi po natin kinakain, paano gumawa ng beer, kumbaga po, Nakabro ka na? Nag-try ka na? nag-try lang po ako once, pero hindi po siya successful dahil meron po ako naging kulang, yung mga ganon. Pero nagtatry po ako ng mga yung kumbaga, yung mga nakikita po natin, tinatry ko rin po sa kung kaya ko ba. Ganon po. Kakasundo kami nito. Magkakasundo kami. Yung other po siguro, yung gusto ko pong i-drive lahat ng sasakyan. Kumbaga, nadadrive ko po yung kotse. Alam ko po paganahin yung barko. Ngayon po, nung nito, parang nagtatry po ako sa flying naman. Ganon. Uy, aeroplano. Nagtatry po kami experience. Ganun po. So may lupa ka na, may hangin ka na, may dagat ka na. Submarine na lang. Submarine na rin. Diba? Ikaw naman, pare. Anong mga kakaiba sa'yo? Mahilig po ako sa sports, tsaka kumain. Tsaka sa long neck. Ngayon, kayo nasa ruro kayo ng karir nyo. Ramdam nyo ba na nandun na kayo o may iaangat pa kayo? Ay, lagi po namin may iangat pa kami. Lagi po kahit siguro na sa pinakamataas, lagi po. Kaya po feeling namin dapat, lagi ka dapat bobo. Gusto Kasi ko yan. ibig sabihin, hungry ka sa mga kailangan pang matutunan na nag-grow ka na hindi mo nalalaman na ang laki-laki mo na pala. Tama yan. Gusto ko yan. Gusto kong nakakatuwa na meron kang ganyang mindset, di ba? Pero pare-pares tayo nasa isang industry nakakatakot lang din talaga yung nature ng industry natin kasi di mo alam kung kailan ka mapapalitan. Alam mo yan. Ako may ganoon akong takot di ba? Kailan ba magkakaroon ng
mawawalan ng pakialam ang mga tao sa Ninong Ry. 'Di ba? I'm sure sumagi na rin sa isip niyo yung ganyang bagay. And tulad niyo, medyo hindi pa ako sure kung paano ko lalabanan yung bagay na yun. Pero tulad nga na sinabi natin kanina, hangga't kaya ko magbenta ng produkto, magbenta ng produkto. Opo. 'Di ba? And mahirap talaga 'yan, 'di ba? So, kayo, ang ganda ng dynamics nyo, family, as a team, at kitang-kita yun. Nag-uumalingasaw yun sa camera. I mean, sa screen kapag pinapanood namin kayo. Parang, sorry pero nung pag pinapanood ko kayo, ang pakiramdam ko, nanonood ako ng Kong TV before pandemic. Yun yung nararamdaman ko. Alam ko, idol mo rin si Kong. Pero yun yung nararamdaman ko na, ano ba itong mga gagong to? Ano mo yun? Parang mga gagong po. Ganon. Yun yung nararamdaman ko talaga, kaya tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa talaga ako sa inyo. And nakita ko na na-meet mo si Kong TV. Sabi ko nga sa kanila, Ninong, kailangan ko itong gawin kasi sigurado mababago yung takbo ng isip tsaka takbo ng buhay ko. Kasi ayoko siya, Ninong, makita. Dahil sa kanya ko natutunan na sabi niya nga, aim for the sky, akikisawbong, aim for the sky, and at least if you fall, you will fall on the roof, not on the ground. Mula, Ninong, nung ano ko siya, kahit hindi pa ako nagbablog, ayoko siyang makita na magpapapicture lang ako sa kanya na wala ako ng patunayan. Kasi sabi ko sa kanya, Ninong, darating ka ako yung pagkakataon, makikilala mo ako, darating pagkakataon, gagawin ko lahat para pag humarap ako sa'yo, kilala mo ako, kahit kilala mo lang ako. Yun, Ninong, talaga ini-aim ko. Ang daming beses, Ninong, na dapat magkikita na kami. Wag! Nagalit pa minsan ako, Ninong, sa isang manager namin kasi parang chinat niya, Uy, ano ka, parang idol na idol. Kay Ma'am B, idol na nito si Kong. Yung ano ko, wag, sabi ko, wag, ganun. Tapos inano po, dapat parang, na kayo. Hindi po, parang dapat kami po papupuntahin na po doon, maimagan. Tapos meron pa po si Sir Steve. Sir Steve, parang nakita po sa Nueva Ecija, ganyan, uy, dalo ko isa pa yaman siya. Yung bang mga pagkakataon po na yun, dapat magkita na kami. Pero ayoko po kasi hindi po siguro ito kayo tamang pagkakataon. Nung naramdaman ko na po na, teka, parang ito na yan. Si Mambik, ninuntak na ako, timpayaman daw. Uy, teka, tinanong ko na po, bakit niyo po kami kilala? Uy, ano ba kayo? Kilala ko kayo. Ayun na po, parang ito na ate tamang pagkakataon. Kaya po nagkita po kami, sobrang mas na-boost pa po ako. Tsaka iba po kasi yung impact ng tao kapag nakita mo yung kung sino ka rin ngayon. Isa sa malaking parte kung sino ka ngayon dahil pinapanood ko. Kaya po ang dami kong video nun na parang ako si Kong yung gago, mga ganon. Lahat po yung mga pag ganon niya, yung ano. Kaya po sobrang iyak ko po doon dahil isa po si Kong sa naging way kung bakit po kami ganito. Sobrang laking tulong po ni Sir. Siguro po kung hindi ko po napala si Sir Kong, hindi po kami vlogger. Ganon po kalala. Same. Ganon po kalala. Ganon po kalala. Totoo. Ang dami niya in-influensyahan for the good. Totoo po. Kaya po sobrang iyak ko po noon dahil gusto ko po sabihin sa kanya na salamat dahil binago mo yung buhay namin na hindi mo nalalaman. Parang ganun po. Kasi ano po parang isa po siya sa, alam naman po natin, isa po siya sa mga OG na nagbablog sa Pilipinas na parang wala kang makitang kahit konti na ikakagalit sa kanya. Yung ganun ba, Ninong? Although may mga taong galit sa kanya na di ko maintindihan. Opo, yung mga ganun. Kaya, Ninong, sabi ko, sobrang thankful ako na nakilala ako ni Sir Kong at na-meet ko si Sir Kong, nakapagpa-picture ako. Lahat nag-collide, lahat ng iniisip ko dati nung wala pa ako, nangyari nang di ko inaasahan dahil lang sa paniniwala ko sa tao na yun. Same. Naalala ko dati, share ko lang din. Wala pang Ninong Ry, nag-send ako ng email sa kanya. Sabi ko sa kanya, di ko alam paano ko nakuha yung email niya. Di ko alam Sa Instagram ata. Parang sinasabi ko doon na kaya ako sumusulat sa'yo ngayon. Kasi parang kumita ako ng malaki nun. Nandun ako sa beach. Kung tama yung pagkakaalala ko. Kumita ako, tapos nagawa ko to dahil sa'yo. Paano ko to nagawa dahil sa'yo? Wala pang Ninong Ry na ito. Paano ko to nagawa dahil sa'yo? Kasi muntik na akong mawalan ng pag-asa sa buhay. Maraming nangyaring hindi maganda sa akin. Nung mga nakaraan, alam naman. Isa talaga siya sa tumulong sa akin na iangat ko uli yung sarili ko. Ang pangit pakinggan, komedyante lang naman si Kong eh. Pero yun yung totoo eh. Yun yung totoo eh. Hindi ito magigets sa ibang tao. I'm sure ikaw nagigets mo kung ano yung sinasabi ko. Kasi sinabi ko sa kanya na eto, nagpapasalamat ako sa'yo, ganyan-ganyan. Hindi niya nabasa yun. Nabasa niya yun nung Ninong Ry na. Pumunta kami sa Paya Mansion dahil sa isang project. Sinanap ko yun sa luma akong email. Tapos sinerch ko talaga. Tapos binasa niya yun habang nakaupo siya sa hagdan ng Paya Mansion. Paya Mansion 1, nakaupo siya, binasa niya, kinikilabutan ako habang binabasa. Hindi ko nga na maalala nung panahon na yun kung ano talaga yung mga nakasulat dun eh. Pero binasa niya ng buong buo. At iba yung
pakiramdam. Sabi nila, di ba, never meet your heroes. Sabi nila, wag ganun. Pero kay Kong TV, iba talaga. Iba po. Iba talaga. Wala kang masasabi dyan sa taong yan, di ba? Kong, I love you. Mahal na mahal Sir ka Kong, namin. I love Mahal you. na mahal ka namin. Ang dami niyong nakamit. At may mga kinakamit pa kayong maraming bagay. And hindi naging madali yung kalsada papunta doon. Hindi naging madali. Hindi naman to ano lang eh. Pagising mo, ay wow, meron na akong ganito karaming followers at kumikita na ako ng ganito kalaki at kaya ko nang iangat yung pamilya ko at kaya ko na silang bigyan ng maganda buhay. Hindi ganun yan. May proseso yan, di ba? And sa proseso na yan, hindi yan lagi patag. Mabaku-baku yan. Minsan makakatapa ka pa ng bubog dyan. Alam ko maganda yung kinakahinat na ng buhay nyo ngayon. Pero ang tanong ko sa bawat isa sa inyo, sa buong proseso na to, sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng pinagdaanan nyo, sa lahat ng naramdaman nyo, meron ba kayo kahit isa lang na pinagsisihan na sana hindi nyo ginawa, na sana iba yung ginawa ko? Wala. Paggagaya sa sagot niya, Ikaw na mauna. ikaw na mauna. Siguro po yung hindi ako masyado nag-aral dati. Bulakbol ka? Bulakbol po ako nun. Pero hindi po ako nagkakatin, pero parang hindi po pumapasok sa klase, pero nasa loob lang po ng school. Gets sabi mo. So pinagsisihan mo na hindi mo pinagbutihan yun. Kasi po ngayon, pinipilit ko po na ma-maintain yung scholarship. Kasi scholar po ng school. Lahat po nung try lang ng try. Kasi yun nga po, kung bumaba man, at least hindi ka babagsak. Tama. Kasi nakapag-aral ka. At alam mo yung inaral mo. Yun yun. Ikaw pare? Ano po ulit yung tanong? Sa lahat ng proseso, sa lahat ng pinagdaanan nyo, meron ka bang kahit isang pinagsisihan? O bagay na sana sa ibang pamamaraan mo ginawa? Siguro po yung ano lang po, yung sana mas maaga po namin itong na-learn or nagawa po. Kasi po, yung isip ko po kasi noon, until ngayon naman po, naiisip na ano po sa isip ko. Baka po nung mas maaga, mas kaya po namin ipagamot yung tatay po namin. Ganun po. So, kasi po nun, limited pa po yung resources po namin. Kumbaga, all in po lahat. Kaya po, naisip ko po na baka kung mas maaga, mas kaya pa po. Ganun po. Tama, di ba? Hindi siya ma-diagnose, hindi malaman kung... Idiopathic. Idiopathic, yun yung term. Hindi malaman kung saan nanggagaling yung gantong mga sintomas, di ba? Okay. Ikaw, pare? Ako, Ninong, wala akong pinagsisihan kasi. Parang kaya nangyari yun dahil para dito eh. Ayun, Ninong, parang nangyayari lahat para sa nangyayari sa present mo. Yung sinasabi ni Allen, kung yung nagahan, paano kung yung nagahan natin eh? Wala na mga nanonood doon. Di natin, parang ganun po. Tama. Sinabi ni Casey, paano kung naging matalino ka ka, bobo ka naman ngayon. Di ba, parang ganun Ninong ako. Parang lahat iniisip ko, nangyayari yan kasi para sa mangyayari sa present at future mo. Kung may mali dyan, lesson yun. Kung naman inisip mo yung nagkamali ka dahil pagkakamali lang, ikaw may problema doon, hindi ka natuto sa pagkakamali. Parang ganito. Kaya ako, Ninong, sinasabi ko parate na ako po kasi, Ninong, yung sinusulit yung bawat araw na kung may magagawa ko sa araw na to, kahit pa hindi ako matulog, enjoyin ko basta maging masaya ko. At least pag natulog ka ako na to, pagising ko, uy, another day na naman, ano gagawin ko ngayon? Naghahanap po parate ko ng saya. Kasi, Ninong, hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. Hindi ako naniniwala, Ninong, no? Agree ako dyan. Pero sige, explain mo. Kasi, Ninong, sobrang saya namin kahit nung wala pa akong pera nun. Naglalaro kami ng baraha, walang pusta. Kung sino matatalo, siya po yung magluluto. Hindi rin ako naniniwala, Ninong, na malungkot ang mga walang pagkain. Kami na, Ninong, ang pagkain namin, asin, kanin, mantika ng baboy, tsaka toyo. Ibabahog lang sa kanin, lalamutakin, pwede na. Pero masaya kayo. Sobrang saya naman, Ninong. Meron kami 3 pasit kanton. Titipirin namin yun kung sino manalo sa sugal, sino magluluto. Napakasimple, Ninong, ng buhay. Nasa iyo na lang kung paano mo pasasayin yung sarili mo. Kaya hindi ako, Ninong, naniniwala na sa lahat ng pagiging masaya, may kapalit na pera, ganyan. Nasa tao po yun. Kaya ako, Ninong, wala po akong pinagsisiyang kahit na konti sa lahat. Napakaganda. Ang ganda nun. Alam mo yung nag-agree ako sa'yo, pero ang ganda nung pagkaka-articulate mo sa kanya in such a way na parang mas naintindihan ko yung bagay na pinaniniwalaan ko na. And I'm sure, marami din dyan na mas naintindihan yung bagay na yun dahil sa'yo. Sir Gaby, napakaganda. Maraming salamat sa'yo. Sa oras nyo. Maraming salamat sa pagpunta. Yan, maraming salamat. Sa lahat ng kasama nyo, maraming salamat. Thank you so much. Pero wait lang. Bago natin tapusin to, meron kasi kaming parang munting regalo. Uy, nakakaya naman. Grabe naman, Rolex. Uy, hindi! Pre, ayaw mong bumili yan! Eto, pare, ang regalo namin sa inyo. Ay, wow, thank you. Isang kutsilyo. Uy!
Isang kutsilyo to para makapagluto kayo. Hindi lang to basta kutsilyo. Paki-zoom nga dito, camera 1. Kutsilyo mula sa mga kaibigan natin mula nasyonal. Napakaganda niyan. Pero ang malupit diyan, meron niyang Ninong Ray X Sergey. Uy! Thank you! Thank you, Ninong! Thank you, Ninong! Baka matempt kayong hindi gamitin tong bagay Hindi na nga po talaga. Pero sana gamitin nyo. Sana gamitin nyo. And every time magluluto kayo, sana maalala nyo siguro yung masasarap na pagkain na nakain nyo dito. Na sana masarap talaga. Kasi pare ako naniniwala ako, ang pagluluto dapat ay merong intention palagi. Ang intention ko ngayong araw na to, nung pinaglulutuan ko kayo, ay maramdaman nyo na sulit yung binyahe nyo ditong napakatagal at napakalayo na hindi nyo iindahin yung pagod. Sobrang sarap. Yun yung intention ko. At sana nakamit ko yun. Kayo lang makapagsasabi nung kung nakamit ko yun. Pero, naniniwala rin kasi ako sa pamahiin na ang kutsilyo ay hindi dapat nireregalo. Kasi alam mo yung mga pamahiin na huwag ka magre-regalo ng panyo kasi paiyakin mo siya. Huwag ka magre-regalo ng sapatos kasi aalis siya sa buhay mo. Sa kutsilyo naman, huwag mo siya re-regaluhan ng kutsilyo kasi medyo parang gano'n, no? Magkakagalit kayo kasi ito ay sandata. Kaya Sir Gavin, pwede mo bang bilhin ng kutsilyo na ito sa halagang piso? Oo naman eh. Sige. Ito yung piso. Ay, nakahanda na. Nakahanda. At sabihin mo na, Ninong Ray, binibili ko ang kutsilyong ito sa halagang piso. Ninong Ray, binibili ko ang kutsilyo na yan sa halagang piso. Yan. At ibinebenta ko sa itong kutsilyo na to sa halagang piso. Maraming salamat. Thank you po. Gamitin nyo. Thank you. Ulitin ko lang, maraming salamat sa inyo. Salamat po, Ninong. Na-appreciate ko Sobrang kayo. saya po. Thank you so much. Na-appreciate ko kayo. Thank you so much po. Pinapasaya nyo ang buong Pilipinas. Thank you, Ninong. Pag ang tao nagising, manood ng Sir Gavin, pagkagising niya sa umaga, haharapin niya ang araw na masaya, na hindi niya pinili maging marahas nung araw na yun kasi kayo yung unang-una niya nakita. Malamang hindi niyo naiintindihan kung ano ang epekto doon sa, say, 33 million na manonood ng isang video niyo. Baka hindi niyo naiintindihan yun, pero ganun ang ginagawa niyo. At dahil may mga taong sumasaya, na ikakalat nila yung saya na yun. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Mga inaanak, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ako sobrang nag-enjoy akong kakwentuhan tong mga tropa natin dito. As in, ang dami ko natutunan. Dami kong nalaman. And ang dami ko ring gusto pang itanong. Sa totoo lang, sobrang interesting na mga personality nila, 'di ba? And ayun, kung nag-enjoy kayo dito, like, comment, subscribe, lahat gawin nyo na. Sir Gavin, maraming salamat. Kapinpin Brothers, Kapinpin Family, maraming salamat. And yung mga tropa nyo na umihi, hindi pa ata bumabalik. Kinain na ata ng aso. Tinitake out nila yung pagkain na ano. Ay, okay. Tinake out nila. Uy, wag ka. Talagang bumili kami ng mga microwaveable. Ay! Take out nyo talaga yan. Hindi lang naiihala ko kung may gusto ko i-take out talaga doon na ulam eh. I-take out mo lahat. Para sa inyo lahat dyan. Thank you, Ninong. Thank you. O baka meron kayong gustong i-plug na kahit ano. Ayun po, pina-plug po namin. Like and follow din po kayo sa page po namin. Kay Sir Gavin. Chief Allen. Po. Tapos sa YouTube po namin kay Sir Gavin. Chief Allen po. po. Tapos sa Instagram po natin kay Sir Gavin. Chief Allen po. po. Maraming salamat po. Baka nga lahat kayo nakapollow na sa kanila. Pero yung sa mga 2 tao dyan na hindi pa nakapollow sa kanila, i-follow nyo na sila. Baka nga matagal na kayo nanonood sa kanila at hindi pa kayo nakapollow tulad ng... Nakakalimutan i-click minsan, no? So, i-click nyo na. Again, maraming salamat sa inyo. Nag-enjoy ako. Hanggang sa muli, mga inaanak, sa ang susunod namin. Saan? Ay, tama. Punta kami dyan. Oo naman, Nino. Welcome ngayon sa Camp Pinpin. Na makita niyo, Nino, yung kusina namin na walang gamit. Doon ko makita. Kung magaling talaga si Ninong Ray kasi magluluto siya ng walang gamit. At hindi pamilyar sa kanya. Ay! Gusto ko yan. Kasi Ninong doon, yung kalamansi doon, pag ginano mo ng kutsilyo, mga 1 minute yun bago mahiwa. Walang talim. Gusto ko yan. Hindi, pero may matalim na kayong kutsilyo. Meron na, di ba? Gusto ko yan, gawin natin yan. Sige, may magkukwentuhan muna. Para sa inyong impormasyon, ang susunod naming i-interviewin ay si Elon Musk. Yes, nag-confirm na po talaga siya. Game na to. Game na. Grabe. Nag-confirm na si Jeff Bezos. Joe Rogan. Si Johnny Sins po. Johnny Sins! Lexi Lor? Sino si Lexi Lor? Thank you, Nino. Tang-ina, ano yan? Thank you, Nino. Tang-ina mo. Thank you po. Gago.